Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Magandang araw mga ka-master. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang iyong pag-subscribe ang aking lakas, malaking pasasalamat ko sa inyo. Kabanata 3051. Pagkakita ng mga puting kabayo na darating, lihim na sumimangot si Pluto, at ang kanyang puso ay medyo balisa. Sa dami ng mga tao dito ulit, ang sitwasyon ay lalong hindi mapigil. Sa sandaling ito, nang makita ang paggulo ng Pluto, hindi masyadong nag-isip. Si Bing Yao, pagkataas ng kamay ng Jade, mabilis na nag-condense ang mga nakapalibot na snowflake sa isang malaking bola ng yelo at hinampas ito kay Pluto. Sa isang iglap, ang hangin ay tila nagyayelo saan man magpunta ang ice hockey. Nakikita ang eksenang ito, ang lahat sa ibaba ay labis na nasasabik. Pola! Nang makita ang hit ng ice pop, nagulat din si Pluto, at mabilis na winigayway ang kadena ni Pluto upang labanan. Boom! Ang hockey puck ay sumabog sa kadena ng Hades, at mayroong isang kakilakilabot na pagkabigla. Sa sandaling humirit si Hades, ang figure ay direktang inalog. Bago makitungo sa 8 santo, si Pluto ay kumonsumo ng maraming kapangyarihan. Sa oras na ito, nakaharap sa pinakamalakas na suntok ni Bing Yao. Natural na hindi niya ito mapigilan. Sa oras na ito, si Pluto ay mukhang sobrang pangit, alam niya na hindi siya maaaring umibig, ngunit ang 8 santo ay dapat na alisin. Sa pag-iisip tungkol dito, ang mga mata ni Pluto ay kumubli ng kakatago. Kinukulong ang kadena ni Pluto, at hinampes ito patungo kay Bing Yao. Ang latigo na ito ay naglalaman ng nakakakilabot na lakas ng Pluto, at ang lakas nito ay napakasindek. Si Bing Yao ay hindi naglakas loob na humawak, at lumutang pabalik. Sinamantala ang pagkakataong ito, muling inalog ni Pluto ang tanikala ng mga Diyos. Tinali ang 8 santo ng sabay-sabay, at pagkatapos ay lumipad patungo sa malayo. Sa isang iglap lang ng mata, nawala na siya sa paningin ng lahat. Nakakainis. Pinapanood ang dinukot ni Pluto ang 9 Heaven Saint, ang magandang mukha ni Bing Yao ay napakaayaw. Sa parehong oras, lahat ng nasa ibaba ay natakot din. Lalo na si Daryl, na nababahala, dapat na himukin ang kanyang figure na ituloy. Si Pluto ay ambisyoso at malupit, at ang 9 na langit na santo ay nahuhulog sa kanyang mga kamay, at dapat itong maging mabangis. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakarinig ako ng isang panginginig ng boses. Malakas na yumanig ang lupa, at kasabay nito, ang mga itim na ulap ay gumulong sa kalangitan. Nararamdaman ng pagkabigla na ito, lahat ay may masamang pakiramdam. Daryl! Kinagat ni Bing Yao ang labi at sinigawan si Yufang, huwag habulin. Malapit nang gumuho ang lugar na ito, hayaang magtipon-tipon ang lahat at i-deploy ang pagbubuo ng teleportation upang umalis. Ang iba ay hindi alam ang sitwasyon, ngunit alam ni Bing Yao na dati, si Daryl ay umasa sa Chaos Sun Pearl upang sumugod palabas ng 10,000 Demon Pagoda, na nagdulot ng pagbagsak ng 10,000 Demon Pagoda. Ang 10,000 Demon Pagoda ang sentro ng buong Hades Cauldron. Sa sandaling gumuho ito, ang buong puwang ay magiba at mawala. Mabilis. Narinig ito, hindi masyadong nag-isip si Daryl, at nagmamadaling sumigaw sa paligid, magkasama at i-deploy ang teleportation array. Sa isang iglap, ang Quincy, Sara, at ang puting kabayo ay nagtipon-tipon. Sa sandaling ito, si Donuyu, na hindi malayo, ay palihim na nakasimangot. Whoosh! Sa susunod na segundo, tiningnan ni Donuyu ang direksyon kung saan aalis si Pluto. Hinimok ang kanyang figure na direktang makahabol. Alam ni Donuyu na sa kanyang kasalukuyang katayuan, imposibleng umalis. Kasama si Daryl at ang iba pa, mas makabubuting tahimik na sundin si Pluto. Pagkatapos ng lahat, pamilyar sa Pluto ang lugar na ito, at dapat mayroong isang paraan upang umalis. Di nagtagal, malapit sa isang yungib, natuklasan ni Donuyu kung nasaan ang Hades. Nakita kong dinadala ni Pluto ang 8 santo na diretso sa yungib, at pagkatapos ay isang sinag ng ilaw ang lumabas dito. Hindi mapigilan ni Donuyu na maging mausisa, at tahimik na lumapit sa kuweba. Nang makita ang sitwasyon sa loob, agad siyang natigilan. Nakita ko na sa loob ng yungib ay may porma sayo ng teleportation. Ngayon lang, kinuha ni Pluto ang 8 santo at umalis mula sa pagbuo ng teleportation na ito. Tuwang-tuwa si Donuyu nang makita ang teleportation array. Hindi nakakagulat na ang puwang na ito ay malapit ng gumuho, at si Pluto
ay hindi nagpapanik, lumalabas na mayroong isang teleportation array dito. Sa pag-iisip tungkol dito, mabilis na humakbang si Donohue sa pagbuo ng teleportation, at agad na bumalot sa kanya ang isang sinag ng ilaw. Makalipas ang ilang segundo, si Donohue ay na-teleport na. Kabanata 3052. Hindi ko alam kung gaano ito katagal, sa wakas ay umakyat sa lupa si Donohue. Ha! Feeling his footstep on the ground, Donohue huminga ng maluwang. Sa susunod na segundo, tumingin si Donohue sa paligid, at bigla siyang natigilan. Nakita ni Donohue na siya ay nasa isang itim na bulwagan, napapalibutan ng kadiliman, na kinilig ang mga tao. Malinaw na ang mundo ng aswang, at ang bulwagang. Ito ay malinaw na ang lugar kung saan nagpahinga ang Hades. Ito ay naka-out na ang array ng teleportation ay konektado sa mundo ng multo. Umungol sa kanyang puso, ang tingin ni Donohue ay nahulog sa lihim na kalsada sa likuran, na napakalalim at malalim. Ito ay naiilawan ng berdeng ilaw, at iniunat, hindi ko alam kung saan ito patungo. Mayroon ding lihim na landas, posible bang nandito si Pluto? Sa pag-iisip tungkol dito, huminga ng malalim si Donohue at tahimik na naglakad. Sa totoo lang, nag-alala si Donohue nang pumasok siya sa pahingahan ng Hades, ngunit walang paraan. Matapos maglakad ng ilang minuto, natapos din sa wakas si Donohue. Tumawag ka. Nang makita ang eksena sa harapan niya, laking gulat ni Donohue. Sa pagtatapos ng lihim na kalsada, mayroong isang napakalaking lihim na silid. Ang mga dingding sa magkabilang panig ay kinatay ng mga siksik na rune, at sa gitna, ito ay isang dambana. Sa harap ng dambana, ang 8 santo ay nakatali doon, at ang Pluto sa tagiliran ay nagbubulungan ng mga salita na parang nagsasagawa ng ilang ritual. Gudong. Nakikita ang eksenang ito, kahit na handa si Donohue, hindi niya mapigil ang napalunok, ang kanyang mga mata ay iginuhit ng mahigpit ng 8 santo, at blanko. Ang titig niya, kailangan kong sabihin na ang 8 mga banal na ito ay napakaganda. Sila ay nakatali sa oras na ito, at mayroon silang sariling mga katangian. Kahit na hindi sila maihambing sa ngayon, ang kanilang mga kaakit-akit na kurba at magagandang mukha ay gagawing mabaliw ang sinumang tao kapag sila ay salubungin mo sila. Sa damdamin sa kanyang puso, hindi nakalimutan ni Donohue ang sitwasyon sa oras na ito, maingat na nagtatago sa dilim, tahimik na nanonood. Sa oras na ito, sa gilid ng dambana na ito, ipinagmamalaki ni Pluto ang kanyang mukha at tiningnan ang 8 santo. Bagaman nasugatan si Bing Yao ngayon lamang, basta isinama niya ang lakas ng 8 santo, mabilis siyang makakabangon. Hindi lamang iyon, sa kanilang lakas, makapasok siya sa mainland ng walang pag-aalala. Sa oras na ito, hindi man lang napansin ni Pluto, tahimik na lumusot si Donohue. Ang paningin ni Pluto ay nagpahiya sa 8 santo. Pluto. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Zia na sumigaw, mas mabuting palayain mo kami, kung hindi, hindi ka papakawalan ng domain ng Diyos. Kasabay nito, ang iba pang mga santo ni Wanxiang at Yuleng, sila rin sunod-sunod na pag-alitan. Parurusahan ka kung lalabagan mo ang daw ng langit. Mabilis na pakawalan kami. Narinig ang matamis na inumin ng 8 santo, hindi naman nagalit si Pluto, ngunit lalong naging mayabang. Pakawalan ka. Ang sulok ng bibig ni Pluto ay pumulupot at uminas, upang mahuli ka, nagsumikap ako. Sa palagay mo ba ay papakawalan kita? Gayon din, hanggat isinasama mo ang lakas ng iyong nanganak kaluluwa, makakarating ako sa mainland. Sa oras na iyon, ang mainland at ang mundo ng aswang ay sasailalim sa aking pamamahala. At ang domain ng Diyos ay hindi makakatulong sa akin. Narinig ito, ang 8 santo ay takot na takot, at sa parehong oras ay medyo naalarma sila, sapagkat tama si Pluto, ang lakas ng nanganak na kaluluwa sa kanyang katawan ay naglalaman ng kataas-taasang espiritual na lakas. Hanggat sumanib si Pluto, maaari siyang maging walang takot sa mga patakaran ng langit at lupa. Sa oras na ito, ang Pluto ay nag-iilaw ng isang bilog ng mga ilaw sa paligid ng dambana, at nakita niya ang Yin Chi sa buong lihim na silid, galit na. Dumidikit sa direksyon ng dambana. Kaagad, tiningnan ni Pluto ang 8 santo, at sa wakas ay bumagsak ang kanyang tingin kay Zian. Handa na ang lahat, magsimula tayo sa iyo. Habang nahulog ang boses, dahan-dahang itinaas ni Pluto ang kanyang kamay at inilagay ito sa ibabaw ng ulo ni Zian. Sa sandaling ito, nanginginig ang katawan ni Zian, at ang lakas ng nalaglag na kaluluwa ay nabaliw at sinipsip ni Pluto.
Binitawan mo ako, bitawan mo ako. Kabanata 3053. Zian sa oras na ito ay galit na galit at medyo nagpanik. Kung wala ang kapangyarihan ng nalaglag na kaluluwa, hindi na siya magiging isang Nine Heaven Saint, at higit sa lahat, hindi niya hinayaang magtagumpay ang sabuatan ni Pluto. Itigil mo na, itigil mo na. Ang iba pang mga santo ni Wanxiang ay patuloy na umiinom, at sa parehong oras ay nais na kumawala, ngunit sila ay tinali ng 5 mga bulaklak at hindi makagalaw. Gayunpaman, mas pinagalitan nila, mas mayabang si Pluto. Tulad ng paglunok ni Pluto, nakita niya si Zia na dahan-daang kumikislap ng isang halo sa paligid ng kanyang katawan, at pagkatapos ay isang maliit na figure. Na dahan-daang lumabas, ang figure na ito ay commentab ng gininto ang ilaw, na naglalaman ng walang kapantay na masaganang espiritual na lakas. Yuan Ying ito. Haha, huwag kang mag-alala, maghintay ka hanggang sa malunok ko siya, nasa. Iyon na, mukhang mapanglo si Pluto at ninas ng umisi. Pagkakita ni Yuan Ying, nangangahulugang magtatagumpay ang paglunok niya. Pluto, hindi ka magtatapos ng maayos. Zian sa oras na ito malinaw na. Nadama na ang kapangyarihan ng kanyang nalaglag na kaluluwa ay mabilis na hamina, at ang kanyang magandang mukha ay nalulungkot at desperado. Sa parehong oras, ang ilan sa Wanxiang sa ilalim ng paninibugho at kalungkutan, ang luha ay hindi maaaring tumigil sa pag-agos, lahat sa kanila ay napakaayaw. Gayunpaman, noong tuluyan ng napalunok si Pluto, bigla, isang malakas na hininga ang nagmula sa likuran, at pagkatapos, isang figure, mabilis na kidlat, sumugod mula sa likuran, at sinampal ng palad si Pluto. Si Donoyu ito. Sa totoo lang, kung dati, hindi kailanman maglakas loob si Donoyu na atakehin si Hades, ngunit sa oras na ito malinaw na naramdaman niya na nilamon ni Hades ang nascent soul ni Zian, ganap na walang pagtatanggol. Paano makaligtaan ni Donoyu ang gayong magandang pagkakataon? Sumugod sa harapan, isang malakas na hininga ang sumabog mula kay Donoyu. Sino ka? Nagulat si Pluto nang maramdaman ang paggalaw sa likuran niya. Nang lumingon siya para makita si Donoyu, takot na takot siya at naglabas ng isang malamig na galit. Inalis ni Donoyu ang kaluluwa ni Florian. Sa oras na ito, ganap na siyang nasa hitsura ni Florian. Ang taong ito ay napakatapang na naglakas loob siyang basagin ang kanyang altar sa paglilinang. Siya yun. Kasabay nito, pagkakita kay Donoyu, ang 8 santo ni Zian ay nagulat. Nagulat at nagdamdam. Bago sa South Cloud Royal Family, ang pagpupulong ng altar ng pagpapala, si Donoyu at ang King Kenny ay naglaro laban sa isa't isa na ipinapakita ang lakas ni Yuan Ying. Sa oras na iyon, kinilala ng 8 santo ng sabay-sabay na ang talento. Na ito ang totoong mamamatay tao ng Lanzin. Sa oras na ito, nakikita siyang lumitaw dito, galit na galit din ang 8 santo. Walang pakialam si Donoyu tungkol sa pagniningning ng 8 santo, ang kanyang mga mata ay nakakandado sa Pluto. Kamahalan Hades. Bahagyang nakataas ang bibig ni Donoyu, hindi maitago. Ang kanyang kaba at kabaliwan, paano ang 8 mga santo, nakaligtas ka ba? Mas mabuti na hatiin akong 2. Tulad ng sinabi niya, si Donoyu ay sumabog sa buong lakas. Ilabas ito gamit ang isang palad. Naghahanap ng kamatayan. Galit na galit si Pluto at nais na labanan. Gayunpaman, ito ang kritikal na sandali para sa paglamon, at huli na. Boom! Ang palad na ito ay malakas na tumama kay Pluto, at narinig niya ang isang mapurol na panginginig. Nanginig si Pluto at napailing pabalik ng higit sa isang dosenang mga hakbang. Sa pagsasalita tungkol dito, si Donoyu ay isang mortal, at mahirap saktan. Si Pluto, ngunit may kapangyarihan siya sa pantas ng Langsan sa kanyang katawan. Kasama ang kritikal na panahon na nilalamon ni Pluto, ito ang pinakamahina na oras. At siya ay agad na nahuli. Sinamantala ni Donoyu na lumusot. Ikaw. Inalis ni Pluto ang kanyang figure, ang kanyang mukha ay labis na madilim. At tumingin kay Donoyu na manghang-mangha, paano ka may kapangyarihan din kay Yuan Ying. Sa oras na ito, nagulat si Pluto at nalilito. Malinaw na naramdaman niya na ang palad ni Donoyu ay naglalaman ng purong lakas ni Yuan Ying, kung hindi, imposibleng masaktan ang kanyang sarili. Kabanata 3054. Tumawag. Nakikita ang eksenang ito, ang 8 mga santo ng Zian ay nakakagatang. Kanilang mga labi, ang kanilang mga kutis ay walang katulad na komplikado. Sinalakay ni Donoyu ang Hades at hindi direktang na-save sila, ngunit wala
Sa kanila ang natuwa. Pagkatapos ng lahat, ang lakas sa katawan ni Donohyo ay ang lakas ng Yuanying ni Lanzin. Haha! Ipinagmamalaki ni Donohyo ang galit ni Pluto at nakangiting sinabi. Kamahalan Pluto, totoo na ang orihinal na may-ari ng katawang ito ay dating tumanggap ng kapangyarihan ng isang 9 na araw na santo, ngunit sa wakas, ginawa akong murang panipi. Sa pamamagitan nito, ang mga mata ni Donohyo ay kumislap at nagpatuloy, nakalimutan. Akong sabihin sa iyo na ako si Donohyo, ang taong nabilanggo mo sa Purgatorio. 3 taon na ang nakakaraan. Ha! Narinig ito, nagbago ang mukha ni Pluto, mabuting bata, ikaw pala, ang talagang nakatakas mula sa Purgatorio. Sa reaksyon, galit na galit si Pluto na sumigaw siya ng galit, ngunit isinumpa niya lamang ang ilang mga salita. Biglang nanginig ang kanyang katawan, at biglang naging asul at puti ang kanyang mukha. Ang lakas ng nalaglag na kaluluwa na lumamon kay Xian ngayon ay nag-ambala ni Donohyo sa isang kritikal na oras. Sa oras na ito, hindi na nakontrol ng Pluto ang lakas sa kanyang katawan. Papatayin kita! Galit na sigaw ni Hades. Nais niyang patayin kaagad si Donohyo, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay buong marahas at tuluyan na siyang wala sa kontrol. Buzzing! Sa ilalim ng marahas na lakas, ang buong lihim na silid ay nanginginig ng marahas, at ang lakas na tumakas mula sa Pluto ay bumuo ng isang serye ng mga sumisindik na bagyo na labis na nakakagulat. Boom! Sa wakas, umugong si Pluto hanggang sa langit at ang kanyang figure ay nahulog sa lupa nang may pag-crash. Kasabay nito, isang alon ng marahas na puwersa ang sumabog mula sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, hindi nag-isip ng sobra si Donohyo, at kaagad na lumakad. Umupo na nakakross at nagsimulang isama ang lakas ng pagbagsak ni Pluto. Buzzing! Sa ilalim ng pagsasanib, naramdaman lamang ni Donohyo ang isang purong lakas, puno ng kanyang katawan, at ang kanyang lakas ay patuloy na tumataas. Upang matapat, kung ito ay normal, hindi kailanman mahihigop ni Donohyo ang lakas ng ang Pluto, ngunit mayroon siyang lakas ng nanganak na kaluluwa sa kanyang katawan, at walang hadlang sa pagsasanib. Matapos ang isang buong kalahating oras, kumpletong na kumpleto ni Donohyo ang pagsasanib, at nakita niya na ang katawan ni Pluto ay naging ilusyon, at sa wakas ay nawala. Bilang master ng mundo ng multo, si Pluto ay walang pisikal na katawan, ngunit isang espiritual na virtual na katawan. Matapos ang lahat ng lakas ay nilamon, at pinagsama ni Donohyo, ang espiritual na virtual na katawan ay nawala din. Haha! Sa sandaling ito, habang nararamdaman ang malalim na lakas sa kanyang katawan, hindi mapigilan ni Florian na tumawa hanggang sa langit, ang kanyang mga mata ay kumislap ng masamang ilaw, at ang buong tao ay mukhang labis na masama. Ha! Nakikita ang eksenang ito, ang 8 santo ni Xian sa tabi niya ay pawang nanginig at nabigla. Siya, talagang pinagsama niya ang kapangyarihan ni Pluto. Yeah! Sa sandaling ito, may isang tunog ng mga yabag mula sa lihim na landas sa labas, at di nagtagal, ang mga sugo ni Gang Hao at Zhong Huachen mula sa Hades, at isang malaking bilang ng mga sundalo ang sumugod. Ngayon pa lamang, ang Pluto ay ganap na marahas, ang kapangyarihan ay nagdulot ng isang marahas na pagkabigla, at nang maramdaman niya ang paggalaw. Dinala ng mga sugo na ito ng Pluto ang mga sundalong Pluto upang suriin. Ha! Pagpasok sa lihim na silid, nakita ko ang eksena sa harap ko, maging sina Gang Hao at mga kinatawan ni Zhong Huachen ng Hades, o ang mga sundalo ng Hades. Lahat sila ay natigilan. Nakita ko na ang 8 santo ay nakatali sa dambana, at si Donohyo ay tumayo ng may pagmamalaki sa tabi niya na may isang nakamamanghang hininga na tumatagos sa kanyang buong katawan. Sino ka? Sa wakas, nagreaksyon si Zhong Huachen, nakatingin kay Donohyo at galit na sumisigaw. Kumusta naman ang mundo ng aswang? Napaikot ang bibig ni Donohyo, na inilalantad ang isang pang-iinis, at mahinang sinabi, wala akong pakialam kay Pluto. Anong isang baliw na bata? Nang marinig ito, pareho sina Zhong Huachen at Gang Hao na galit na galit. Hindi pa nila alam, sinipsip ni Donohyo ang lakas ni Pluto, at wala na si Pluto. Sa susunod na segundo, si Zhong Huachen ay humakbang ng mas maaga at galit na sumigaw, maglakas loob na maging walang galang sa kanyang Pluto at humingi ng kamatayan. Tumawag ka. Nang bumagsak ang mga salita, isang malakas na yin at masamang aura ang sumabog mula sa katawan ni Zhong Huachen na nakakabit ng isang itim na mahabang kutsilyo, at diretso na tumusok patungo kay Donohyo. Sa isang sandali, ang hangin sa
Buong lihim na silid ay napangit saan man dumaan ang mahabang kutsilyo. Nang makita si Zhong Huachen na sumabog, si Donohue ay nagmumura. Sino ang naghahanap ng kamatayan ay hindi kinakailangan totoo. Kabanata 3055. Malamig na nagsalita si Donohue, isang sumisindek na aura ang sumabog, at sa loob ng maikling panahon, ang buong lihim na silid ay napuno ng aura ng kamatayan. Hiss! Anong lakas ng hininga! Sa sandaling ito, pareho sina Zhong Huachen at Gong Hao nagulat. Ang taong nasa harapan niya ay mayroong isang nakasisindak na kapangyarihan ng kamatayan. Bukod dito, ang kapangyarihang ito ng kamatayan ay eksaktong kapareho ng kay Pluto. Paano ito mangyayari? Sa oras na ito hindi alam ng lahat na ang sinabog ni Donohue ay ang kapangyarihan ni Pluto. Kaboom! Hindi nagsalita si Donohue ng kalokohan, dahan-daang itinaas ang kanyang kanang kamay, isang palad ng anino ang nakakubli, walang oras si Zhong Huachen na mag-react at direkta siyang binaril ng anino ng palad. Isang sigaw ang pinakawalan ni Zhong Huachen at ang kanyang buong katawan ay diretso na gulat. Nang makarating siya, mabilis na lumusot ang kanyang buong katawan at naging isang payat na katawan. Malinaw na si Zhong Huachen ay nasa palad lamang ng kanyang katawan. Ang kapangyarihan ni Pluto ay nilamon ni Donohue. Hiss! Pagkakita sa eksenang ito, si Gong Hao, ang iba pang mga messenger ng Hades, at ang mga nakapaligid na Hades ay hindi mapigilang huminga sa hangin at kinilabutan. Ang lakas ng lalaking ito nakakakilabot. Tahimik. Para sa isang sandali, ang buong lihim na silid ay tahimik. Kasabay nito, ang 8 santo ay labis ding nagulat, nakatingin kay Donohue. Nang blanko, isa-isang hindi nakapagsalita. Napakamalupit ng taong ito, isang messenger ng Pluto, pinatay niya siya. Kung sinabi niyang patayin siya, ikaw. Sa sandaling ito, dahan-dahan na lumakad si Donohue patungo sa dambana, ang kanyang mga mata ay sumilip sa katawan ni Gong Hao, at mahinahon na sinabi, nakita ko ang bagong Hades, bakit hindi ka lumuhod? Ang tinig ay hindi malakas, ngunit sinabi niya, ang kamahalan at pangangibabaw na hindi makalabas, ang karamihan sa tao ay halos wala ng hininga. Puff! Sa susunod na segundo, huminga ng malalim si Gong Hao at lumabas muna. Lumuhad sa harapan ni Donohue sa publiko, at magalang na sumisigaw, mga sakop. Tingnan ang inyong kamahalan Hades. Si Gong Hao ay hindi bobo. Nakita na niya ang taong ito sa harap niya. Napalunok ang kapangyarihan ni Pluto. Kung tatanggihan mong tanggapin ang lambot, mahahanap mo ang iyong sariling paraan. Tingnan ang iyong kamahalan ng Pluto. Sa isang iglap, ang buong silid na lihim ay lumuhad sa isang malaking lugar. At ang iba pang mga utos ng Pluto at mga sundalong Ming ay sumigaw ng magkasabay. Bawat isa sa kanila ay labis na gumagalang at hindi naglakas loob na magkaroon ng kahit kaunting kawalang kasiyahan. Isang hakbang upang patayin si Zhong Huachen sa isang segundo, ang lakas ay mas nakakatakot pa kaysa sa nakaraang Pluto, sino ang maglakas loob na maging mapangahas. Tumango si Donohue sa kasiyahan at ngumiti, bumangon ka. Matapos bumagsak ang boses, lahat ng tao sa Gong Hao ay bumangon. Kamahalan. Sa oras na ito, si Gong Hao ay sumulong at maingat na sinabi, Haring Kenny at Jack, sinasakop ang 9 na estado ng kontinente, dapat mo ba silang tawagan? Pabalik. Sa orihinal, sina Haring Kenny at Jack ay mga tuta ng tinanggap ni Donohue. Ang kapangyarihan ni Hades at naging bagong Panginoon ni Haring Kenny at Jack. Hindi na kailangan. Nakangiting sinabi ni Donohue, hayaang kumilos sila ayon sa orihinal na plano, at sabihin sa kanila na gumawa sila ng mga merito sa militar at gantimpala. Oo, kamahalan. Mabilis na tumango si Gong Hao, at pagkatapos ay tumingin sa nakatali sa dambana at 8 santo, kung gayon, ano ang tungkol sa kanila? Tumawag ka. Huminga ng malalim si Donohue, nagmuni-muni, at dahan-daang sinabi, I lock natin ito para sa ngayon. Sapagkat si Pluto ay isang banal na katawan, dapat niyang makuha ang kapangyarihan ng nascent soul ng 9 na langit na batang babae upang lumampas sa mga patakaran at pumunta sa kontinente ng Gyushu. Mayroon siyang katawan ni Florian at malayang makakapaglakbay sa pagitan ng mundo ng aswang at mainland. Sa ilalim ng pangyayaring ito, natural na hindi nagmadali si Donohue na ubusin ang lakas ng 8 santo. Matapos mahulog ang mga salita, mabilis na tumawag si Gong Hao ng ilang mga sundalong Ming, inilabas ang 8 santo sa lihim na silid, at ikinulong sa purgatorio. Ayan yon. Sa isang iglap, ang 8 santo lahat ay mukhang desperado. Ang taong ito ay malupit at naging isang bagong Pluto.
Natatakot ako na, maging mas malala pa ang kapalaran ng kanyang mga kapatid na babae. Kabanata 3056. Sa kabilang panig, sa Pluto ding. Buzzing. Ang panginginig ng boses ay nagiging mas at mas matindi, ang mundo ay nasa gulo, at marahas na kapangyarihan ay nagngangalit saan man. Di nagtagal, ang natatanging panloob na puwang ng Pluto Cauldron ay malapit. Nang gumuho, ha! Sa ilalim ng mga tagubilin ni Bing Yao, lahat mula sa Daryl ay nagtipon-tipon at hinimok ang kanilang panloob na puwersa na mag-deploy ng isang pagbuo ng teleportation. Nakita ko na pagkatapos ng paglalagay ng array ng teleportation, isang nakasisilaw na ilaw ang sumabon sa lahat at pagkatapos ay mabilis na nag-teleport. Pinag-uusapan ito kung walang Bing Yao, si Daryl at ang mga tao ng mga pangunahing sekta ay malamang na gumuho at mamatay sa puwang. Hindi ko alam kung gaano katagal ito at sinabayan ng pagkahilo, sa wakas ay umakyat sa lupa si Daryl. Tumawag ka. Sa sandaling tumapak ang kanyang paa sa lupa, lumingon si Daryl sa paligid. At nakita na walang iilang tao mula sa mga pangunahing sekta at palihim siyang huminga. At pagkatapos nang makita ang nakapaligid na kapaligiran, natigilan si Daryl. Nakita kong ako at ang bawat isa ay nasa isang marilag na kuta. Ang kuta na ito ay itinayo sa kalagitnaan ng bundok. Ang mga bahay ay gawa sa malalaking bato na hindi masasabi ng kamahalan at kamahalan. Gayunpaman, sa isang napakalaking kuta, walang nakakita dito. Hindi lamang iyon, nakita din ni Daryl na ang mga walang laman na kalye ay gulo-gulo saan man na parang nakaranas sila ng pandarambong. Pumunta ako. Ano ang lugar na ito? Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Daryl na nakakunot ng noo. Nang lihim. Ang lahat sa kanilang paligid ay nakasimangot din at labis na nagulat. Ito, sa sandaling ito, si Ejeksen, nakatabi niya, ay marahan na sinabi, ito ang magiging kuta ng hangganan ng Mistrolan Continent, Black Cloud City. Naglakbay ako sa mga ilog at lawa at narito ako kanina. Higpit na nakalok, ito ang kuta ng trapiko sa hangganan na nakalagay ang mabibigat na tropa, paano walang tao. Narinig ito, hindi mapigilan ni Daryl na nakakunot ang noo at sinabi, hindi. Kaya pangunahing pagbabago ay naganap. Si Daryl sa oras na ito, nagkaroon ng masamang pangunahin na ang 8 santo ay dinala ng Pluto. Medyo sabik sila, ngunit matagumpay silang nakatakas sa pagbagsak ng cauldron ng Pluto, ngunit dinala sa walang laman ng Black Cloud City. Hindi ito magandang tanda. Sa oras na ito, ang mga masters ng pangunahing mga sekta ay naghanap sa paligid, ngunit walang nakakita dito. Ito ay isang walang laman na lungsod. Lumabas tayo at tingnan. Hindi ko alam kung sino ang sumigaw. Tumango si Daryl, tumingin sa paligid at sinabi, ang bagay na ito ay masyadong kakaiba, sama-sama tayong lumabas ng lungsod, huwag kumalat. Sa pamamagitan nito, nanguna si Daryl at naglakad palabas ng lungsod. Si Quincy at lahat ay nagkatinginan at marahang sumunod. Damn it, pagkalabas niya palabas ng lungsod at makita ang lambak sa ibaba, laking gulat ng puso ni Daryl, at natigilan ang kanyang buong katawan. Nakita ko na sa lambak sa ibaba, isang hukbo ng daan-daang libo na maayos. Na nakaayos ay nabuo ang isang takbo ng pag-ikot. Ang daan-daang libong mga hukbo na nakasuot ng uniformeng itim na nakasuot ay malayo sa bawat isa. Pakiramdam ang nakamamatay na hangin sa kanila. Sa kalagitnaan ng harap ng hukbo na ito, mayroong isang mapagmataas na figure na nakasuspine ng isang gintong robe, hindi masabi na dominasyon. Ngunit may isang masamang aura na tumago sa buong katawan niya. Ito ang Haring Kenny. Noong isang araw, si Haring Kenny ay inutusan ni Pluto na maglunsad ng giyera sa iba pang mga kontinente, at di nagtagal ay sinakop ang kontinente ng world universe. Pagkatapos ay pinangunahan niya ang kanyang hukbo na patuloy na sakupin ang West Kang Continent, at ngayon ay sinaktan niya ang Black Cloud City. Sa pagsasalita tungkol dito, ang lakas ng Continental ng New World ay hindi ang pinakamalakas sa loob ng mainland, ngunit mula nang natapos ang giyera sa pagitan ng mainland at ng tribo ng Raksha 3 taon na ang nakalilipas, pinalakas ng Haring Kenny ang kanyang lakas sa militar at regular na drill ang hukbo upang gawin mas malakas ang hukbo ng panahon. Ang lakas ng tropa ay napahusay. Higit sa lahat, pagkatapos magsimulang maging isang tuta ng Pluto si Hari, nagsanay siya ng mga kasanayan sa kasamaan, at lumakas ang kanyang lakas. Pinamunuan niya ang isang malaking hukbo upang sakupin ang quartet na halos hindi mapiig. Kabanata 3057. Yaa.
Sa sandaling ito, lahat ng tao sa Quincy ay nakakita din ng eksenang ito. Lahat sila ay natigilan, lalo na't naramdaman nila ang masasamang aura sa katawan ni Harry. Lahat sila ay palihim na nagulat, at kasabay nito ang galit na sumilaw sa kanilang mga mata. Ang dambana ng pagpapala sa South Cloud Imperial City dati ay ginamit ng King Kenny ang Pluto Cauldron, at ang mga tao ay natrap sa panloob na kaldero ng Hades, kaya't nakita siyang muli, lahat sila ay hindi maitago ang kanilang panloob. Nagalit, tumawag ka, sa sandaling ito, nag-react si Daryl, ikiling ang kanyang ulo at sumulyap patungo sa kailaliman ng lambak, at biglang sumimangot ng palihim. Nakita ko na ang mga tagapagtanggol ng Black Cloud City ay lahat ay nakulong sa loob na may kabuoang daan-daang libo, at marami sa kanila ang nasugatan. Napahiya. Malinaw na, pinangunahan ni Harry ang isang hukbo upang salakayin ang Black Cloud City at inilunsad ang isang sorpresang atake. Ang mga tagapagtanggol ng Black Cloud City ay sumugod upang salubungin ang kalaban, na wala ang sunod, at sa wakas ay natrap sa lambak na ito. Ang nagtatanggol na general ng Black Cloud City, na nagngangalang Zing Hong, ay nakasuot ng puting nakasuot, ngunit sa oras na ito ang baluti ay natabunan ng dugo at mga sugat saan man, at ang buong tao ay hindi maintindihan at mahina. Zing Hong. Sa oras na ito, ang Kenny na nasa spine sa hangin, na may isang panunuya, ay sumigaw kay Zing Hong, agad akong sumuko sa akin. Patawarin ka at ang iyong mga nasasakupan. Kapag uusapan ito, sinabi ni Harry sa isang malamig na tono, walang pag-aalinlangan. Ang buong Black Cloud City ay nawasak, at ang natalo na mga general na tulad ni Zing Hong ay hindi nag-aalala. Dahil sa komplikadong kapaligiran, ang kalsada mula sa lungsod ng Heion patungo sa lambak ay puno ng mga bato saan man, kaya't hindi nakita ni Harry si Daryl. At iba pa, tumawag ka. Narinig ito, sinukbit ni Zing Hong ang pilak na baril sa kanyang kamay, na may isang mapagpasyang pagtingin, at tumugon sa Harry, magsimula ka ng isang digmaang madalien, isang hindi matuwid na guro, kung susuko ako, tutulungan ko ang gang na abusuhin siya. Sa pamamagitan nito, si Zing Hong ay tumingin sa paligid ng bilog pabalik, sumigaw. Sundalo, pinatay kahit ngayon, hindi makalimutan ang kanyang tungkulin na hindi mahulog laban sa kamatayan. Ang boses pababa, sa likod ng daan-daang ng libu-libong mga tagapagtanggol. Sumigaw ng sabay, ang tunog ay yumanig sa kalangitan. Tumawag ka. Nang makita ang eksenang ito, si Daryl ay puno ng kaguluhan, pinapanood si Zing Hong na palihim na tumatango bilang paghanga. Sa harap ng gayong desperadong sitwasyon, maaari pa rin siyang maging kalmado at hindi magmadali. Ang Zing Hong na ito ay hindi malakas, ngunit siya rin ay isang taong tumayo ng patayo, na bihira. Sa parehong oras, ang mga tao sa likod ng Quincy at iba pa ay nagulat din sa eksena sa harap nila, at ang kanilang puso ay nabalisa. Hindi. Narinig ang tugon na ito, ang mukha ni Harry ay naging malungkot, itinaas ang kanyang kamay, at malamig na sinabi, pag-atake ka agad, talunin ang mga labi na ito sa harap mo, at pumatay ng isang piraso ng baluti nang hindi iniiwan ito, upang mapalakas ang aming hukbo. Panipi, patayin. Ang boses ay nahulog, at ang daan-daang libo ng mga tropang apokaliptiko sa ibaba ay nagbigay ng isang alulong na ikinagulat ng mundo, inilabas ang kanilang mga sandata at sumugod patungong Zing Hong. Tiningnan ng mabilis sa kalaban, si Zing ay mukhang marangal, sumisigaw ng ngipin at sinabi, mga kapatid sa lungsod sumumpa na bantayan ang madilim na lungsod, huwag kailanman umurong, pumatay. Patayin. Panata upang bantayan ang madilim na ulap ng lungsod, pagsasalita matapos bumagsak, ang daan-daang libong mga tagapagtanggol ng Black Cloud City sa likuran niya ay paungol na parang baliw, at sunod-sunod na lumabas. Sa isang iglap lang ng mata, nagkabanggaan ang dalawang panig sa lambak, at isang matinding away ang sumiklab. Sa isang sandali, mga hiyawan ng pagpatay, pagngalngal, palaging tunog, dugo ay patuloy na splashing, at ang buong lambak ay tininapula. Nakikita ang eksenang ito, lahat ng tao sa Quincy ay hindi mapigilan, at kumulo ang kanilang dugo. Umakyat ka at tumulong. Oo, hindi dapat huli ang lahat. Ang mga tagapagtanggol ng Black Cloud City, na ito ay huli na. Ang buong hukbo ay masisira. Quincy lahat ay nagsalita, at pagkatapos ay malapit na silang sumugod. Kabanata 358. Sandali lang. Gayunpaman, sa sandaling ito, mabilis na lumabas si Daryl at pinahinto ang lahat.
Sa isang iglap tumigil ang lahat at tumitig kay Daryl, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkataranta. Daryl, si Quincy ang unang nag-react, at ang mga kilay ay mahigpit na nakakunot. Agad ang labanan. Huli na, ano pa ang hinihintay mo? Nang mahulog ang boses, hindi mapigilan ni So Shengfei na sumigaw, Daryl. Ikaw ano ang gusto mong gawin ulit? Ang Black Cloud City ang nakataya, gusto mo bang maghugas ng kamay at manood? Si So Shengfei ay hindi kumbinsido sa kanyang puso matapos mawala ang mukha. Nang maraming beses sa harap ni Daryl. Bobo, hindi nagabala si Daryl na bigyang pansin si So Shengfei, ngunit tumingin sa paligid at gaanong sinabi, nag-aalala ako tulad ng iba, ngunit hindi lamang tayo maaaring magmadali. Mayroong daan-daang libong mga tropa sa ilalim ni Hari, ngunit mayroon lamang kaming 10,000 Ang mga tao, ang laban, at ang mga posibilidad na manalo ay napakababa. Kahit na hindi inaasahan, maraming mga nasawi. Kaya sa palagay ko kailangan nating bumuo ng isang diskarte. Diskarte. Narinig ito, lahat ng naroon ay biglang sumabog ng kaldero. Matapos magsalita ng mahabang panahon, nais mong mag-utos. Daryl, nakaka-interes ka ba? Lahat ay nagsalita, at maraming tao ang nagpahayag ng kanilang hindi nasisiyahan. Nakataya ang Black Cloud City, at iniisip pa rin ni Daryl na patugtugin ang kamay na ito. Sa talakayan, sumigaw ng malakas sina So Shengfei at Bai Maria. Lahat sila ay lubos na hindi kumbinsido kay Daryl, at natural na kailangan nilang gawin ang lahat upang labanan siya. Damn it, pakikinig sa talakayan ng lahat, hindi makatawa o umiyak si Daryl. Ginawa ko ito upang mabawasan ang nasawi ng bawat isa. Dapat mong malaman na, ang mga Panginoon ng pangunahing sekta, ngunit 10,000 ng mga tao, ay maaaring dumiretso ng ganito, paano nila maitaboy ang daan-daang libo ng hukbo ng King Kenny. Ngunit sa kanilang paningin, katawa-tawa ang isiping nakaka-sensational. Sila, okay. Sa sandaling ito, si Quincy ay lumabas, tumingin sa paligid at sinabi, huwag kang magsabi ng kahit ano, sa palagay ko tama si Daryl, nais talaga naming makakuha ng isang diskarte. Si Quincy nakatingin kay Daryl na may mga komplikadong salita, ano ang sasabihin? Ngu! Pagkakita sa Quincy na sinabi nito, lahat ay nagsara ng kanilang bibig. Pagkatapos ng lahat, si Quincy ay ang panganay na prinsesa ng South Cloud Continent. At mayroon siyang mahusay na prestihiyo. Ngayon, lahat ng tao ay mahirap sabihin. Gayunpaman, sina So Shengfei at Beima ay mayroon pa ring kasiyahan sa kanilang mga mata. Tumawag ka, huminga ng malalim si Daryl, tiningnan ang sitwasyon ng labanan sa lambaksa. Ibaba at dahan-daang sinabi, hatiin tayo sa 4 na pangkat, atake mula sa kanluran. So Shengfei, kumuha ka ng 100 upang atake mula sa silangan. Beima ay sisalakay sa hilaga, ang pagkukusa ng The Belt at Road ay umaakit ng pansin ni Hari mula sa harapan. Tulad ng sinabi niya, si Daryl ay same time na tumingin, tandaan, huwag gustuhin na lumaban, at huwag habulin pagkatapos ng kalaban. Intindihin. Panipi. Ang bawat isa ay tumugon at mabilis na nahahati sa 4 na pangkat. Mabilis, na sumugod sa burol. Sa oras na ito, nagpapatuloy pa rin ang mabangis na labanan sa lambak, at nakita na si Xinghong at iba pa ay nagpupumilit na suportahan sila. Sa ilang minuto lamang, 10,000 na ang nasugatan o napatay, at sila ay sa gilid ng pagkalipol. Patayin mo. Sa sandaling ito, nakarinig ako ng hiyawan ng pagpatay mula sa buong paligid, at sina Daryl, Quincy at ang iba pa ay mabilis na dumating upang pumatay. Wow! Nang makita ang eksenang ito, si Xinghong at ang mga sundalo ng Black Cloud City ay natuwa lahat. Narito ka ba para sa mga pampulakas? Ito ay mula sa iba't ibang mga sekta, mahusay. Sa sandaling ito, si Hari ay natigilan din, lalo na nang makita niya sina Daryl, Quincy at iba pa. Lalo siyang naguluhan, anong nangyari? Ang mga taong ito ba ay nakulong sa Pluto Cauldron? Paano ito lilito dito? Sa oras na ito, hindi alam ni Hari na ang panloob na puwang ng kaldero ng Pluto ay bumagsak, at ang Diyos na Pluto ay nilamon ng puting kabayo at pinalitan. Ito, Kabanata 3,059. Hula. Sa sandaling ito, sina Daryl, Quincy at iba pa ay pumasok sa larangan ng digmaan sa 4 na paraan. Sa maikling panahon, ang hukbo ng panahon, na nangingibabaw pa rin, biglang nag-ulo at ang pagkakabuo ng hukbo ay nasa gulo. Haha! Pagkakita sa eksenang ito, nasa sabik at umungal si Xinghong, mga sundalo. Oras na upang lumaban.
Nang mahulog ang tinig, pinangunahan niya ang kanyang mga nasasakupan at naglunsad ng isang pag-atake. Bigla, ang hukbo ng panahon ay napalibutan ng mga kaaway at maraming sundalo ang huli na upang makapagreaksyon at sunod-sunod na nahulog sa isang pool ng dugo. Tumayo ka, nakikita ang kanyang mga nasasakupan at sundalo na patuloy na nahuhulog. Ang ekspresyon ni Harry ay labis na napahiya at kasabay nito, isang pares ng mga mata. Ang nakakandado kay Daryl. Haring Kenny. Pakiramdam ang galit ni Harry, si Daryl ay hindi man lang nagpanik. Ang kanyang pagkatao ay lumilipad sa hangin at mahinang ngumiti, hindi ba inaasahan? Sabihin sa iyo, mayroon pa tayong 1,000,000 tropa na paparating, ngayon, ni ikaw. O ng iyong mga nasasakupan ay hindi maaaring umalis. Nang sinabi niya ito, ang ekspresyon ni Daryl ay walang malasakit, ngunit ang puso niya ay labis. Oo, sadyang tinakot ni Daryl si Harry. Siya at ang mga pangunahing sekta ay nakatakas lamang mula sa loob ng kaldero ng Hades. Paano magkakaroon ng 1,000,000 hukbo? Sinabi na, nais ko lang takutin ang Harry. Milyon-milyong tropa. Nang marinig ito, ang ekspresyon ni Harry ay agad na naging seryoso. Kung ito ang kaso, walang alinlangan na talo ako sa laban ngayon. Sa parehong oras, ang nakapaligid ng mga sundalong New World ay hindi rin maipaliwanag na gulat at wala sa kanila ang may kumpiyansa na ipaglaban. Kamahalan. Sa puntong ito, na nakadirekta sa isang pangkalaatang Kenny, mas mahusay. Nabawiin ito bago. Ang Kenny sobrang malungkot na mukha, hindi ito nais, basta ang pag-capture ng lungsod ng mga ulap, ang kanilang ang hukbo ay magagawang upang humimok diretso. Pagwawali sa buong Westrington Continent at pag-address sa kritikal na sandaling ito, hindi ba ito matatalo? Mayroon lamang 1,000,000 tropa na dumarating sa likuran ng Daryl, at kung hindi ka umalis, natatakot ako na huli na ang lahat. Sa pag-iisip tungkol dito, itinaas ni Harry ang kanyang kamay at iniutos ang pag-address ng mga tropa. Haha! Ngunit sa sandaling ito, nakita ko ang isang figure na umakyat sa kalangitan. Mula sa hilaga ng battlefield na puno ng isang malakas na espiritu ng pakikipaglaban at ang kanyang mga mata ay kumislap sa kaguluhan. Ito ang puting kabayo. Ha! Sa isang iglap, ang mga mata ng bawat isa sa larangan ng digmaan ay nakatuon sa puting kabayo, isa-isang nabigla. Lalo na ang Harry, ang kanyang mga mata ay sobrang init. Buksan ang palakol. Ang walang kapantay na sandatang mahika na ito ay talagang nasa kanyang mga kamay. Ang pagkakabuo ng kalaban ay nasa gulo, lahat ay pumatay. Sa oras na ito, ang puting kabayo ay mukhang baliw na parang bumababa sa lupa ang Diyos ng Gyera. Tinaboy ang bukas na palakol at sumugod sa hukbo ng pahayag. Ayon sa plano ni Daryl, hindi dapat gumawa ng ibang hakbang si Bayma, hayaan na lamang ang Harry na umalis, ngunit sa mga mata ni Bayma, paano niya makaligtaan ang gayong pagkakataong maging sikat? Sa ilalim ng indayog ng palakol ng kaitian, binaril ang gininto ang ilaw sa lahat ng direksyon, at kaagad maraming New World na sundalo ang napatay. Damn it! Nang makita ang eksenang ito, nakasimangot si Daryl, lihim na nababalisa. Ano ang ginagawa nitong puting kabayo? Bakit hindi sundin ang plano? Nakikita ang maraming sundalo na namatay sa kamay ng puting kabayo, ang mukha ni Harry ay labis na pangit. Ang sumunod na segundo, huminga ng malalim si Kenny, ang mga mata ay matatag. Na nakatuon sa hangin ng puting kabayo, itinaas ang kamay na kumaway, inilagay ko ang taong ito upang manalo sa pambungad na palakol na araw. Basta ang nanalo ang bukas na araw ng palakol, kahit na si Daryl ay may 1,000,000 tropa, kaya't hindi na siya natatakot. Whoosh whoosh! Ang boses ay bumagsak, libo-libong mga sundalo, isa-isa, tumaas sa hangin at direktang sumugod patungo sa puting kabayo. Sa pagtingin sa mga kawal ng NW na nagmamadali, ang puting kabayo ay puno ng espiritu ng pakikipaglaban, at tumawa, haha, magandang halika. Ang boses ay nahulog at siya ay nagwaksi ng isang palakol ng mabagsik. Sa susunod na segundo, isang hawakan ng gininto ang ilaw ang tila palm unit sa langit at lupa, na papasok sa libu-libong mga sundalong NW. Kabanata 3,060. Off! Sa iglap, 1,000,000 mga kawal ng NW ang natangay ng gininto ang ilaw, patuloy na sumisigaw, nahulog mula sa himpapawid at nahulog sa ang lupa sa isang pool ng dugo. Sa isang iglap lang ng mata, mabangis na nagsalpukan ang dalawang figure, at ngumuso si Daryl, ang figure ay napailing pabalik ng 10-10 metro, mapatla.
Ang kanyang mukha at isang bakas ng dugo ang bumubulusok mula sa sulok ng kanyang bibig. Upang maging matapat, nakikipaglaban ng nag-iisa, si Daryl ay hindi natatakot sa hari, ngunit siya at isang master ng sekta bago ay deploy ang pagbuo ng teleportation na magkasama na natupok ng maraming panloob na lakas. Daryl, mag-ingat. Pagkakita sa eksenang ito, sina Ye Jixen, Sarah at Andy, na hindi kalayuan, ay hindi mapigil ang bulalas. Sa parehong oras, nais nilang magmadali, ngunit maraming mga kaaway sa paligid. Haha, nang makita na si Daryl ay nasugatan sa kanyang sarili, labis na ipinagmamalaki ni Haring Kenny, bakit hindi pa dumating ang iyong milyon-milyong pampilakas? Sabihin ko sa iyo, ngayon hindi ko na lang makukuha ang Skybreaking Axe, kundi pati na rin ang iyong item. Wow! Nang bumagsak ang boses, si Haring Kenny ay sumabog na parang isang bolt ng kidlat, dumidiretso patungo kay Daryl. Sa oras na ito, hindi alam ni Harry na siya ay niloko ni Daryl. Wala man lang siyang 1,000,000 pampalakas, ngunit pinlano ni Harry na magaling. Bago dumating ang mga pampalakas ni Daryl, dapat niyang kunin ang Heavenly Axe at patayin si Daryl. Nang makita ang muling pagsabog ni Harry, kinuyam ni Daryl ang kanyang mga kamao, at nakaramdam ng kaunting gulat sa kanyang puso. Ang aking panloob na lakas ay hindi pa nakakakuha, at hindi ko mapigilan ang Haring Kenny. Nagkaproblema ito. Pagkakita sa pagdating ni Harry, biglang may naisip si Daryl, at dali-daling hinimok ang espiritu na bag na hayop, nakita niya ang isang aura na kumakalat, at pagkatapos ay lumitaw ang isang payat na figure sa harap ng lahat. Isang nagyayelong asul na damit, kaaya-aya at magandang-maganda, na may magagandang mga tampok sa mukha, ngunit ang buong katawan ay puno ng lamig na tatagal magpakailanman. Ito ay si Bing Yao. Bago naglaro sina Bing Yao at Hades laban sa isa't isa, kumonsumo sila ng maraming lakas, at matapos na bilhan ang lahat na ay deploy ang teleportation array. Pinasok nila ang bag ng mga hayop na Daryl upang linangin. Sa sandaling lumitaw si Bing Yao, maging si Harry o ang hukbo ng panahon sa ibaba, nagkaroon ng isang kaguluhan. Daan-daang libong mga mata ang natipon sa katawan ni Bing Yao ng sabay-sabay, lahat sila ay nakatingin ng diretso. Ang ganda ng babae, sobrang lamig at mayabang na ugali. Tumawag ka. Kabanata 3061. Sa pagtataka, mabilis na nag-react si Haring Kenny nang walang anumang pagbawas sa bilis, at sinampal siya ng malubha. Hindi mahalaga kung ano ang pagkakakilanlan ng babaeng ito dahil mayroon siyang relasyon kay Daryl, dapat niya itong alisin. Pakiramdam ang makapangyarihang aura ni Haring Kenny, si Bing Yao ay hindi nagatubiling, marahan na itinaas ang kanyang kamay sa Jade, at nagmamadali. Bang! Nang magsalpukan ng dalawang palad, naramdaman lamang ni Harry ang isang napakalakas na puwersa na darating. Kasabay nito, mayroon ding isang sumisindek na puwersa ng yelo sa puwersang ito, at siya ay humilik at umatras ng 12 hakbang. Malinaw na naramdaman ni Harry na sa ilalim ng lakas ng yelo na ito, ang kanyang buong katawan ay tila nagyelo. Sobrang lakas. Saan nag-recruit si Daryl ng kanyang katulong? Tinamaan niya ang pinakamalakas na kamay at nasugatan pa niya. Tumawag ka. Nang makita ang eksenang ito, nakahinga ng maluwag si Daryl at lihim na nagalak. Sa kabutihang palad, naisip niya si Bing Yao, kung hindi man, talagang hindi niya mapigilan si Haring Kenny. Daryl. Sa sandaling ito, ang pulang labi ni Bing Yao ay bahagyang bumukas, at tinuro niya si Daryl, nais kong tumulong ako sa hinaharap. Sabihin ito ng maaga. Huwag gumalaw at tawagan ako. Sinabi ni Bing Yao na gaanong tumingin. Sinulyapan ni Haring Kenny, sino? Ang taong ito. Napakamot sa ulo si Daryl, at ngumiti ng nakakahiya. Sabi niya, itinuro ni Yufan kay Haring Guangping, ang taong ito ay ang Emperor ng New World Continent, at ang minion ng Pluto. Mga Pluto minion. Narinig ito, ang magandang mukha ni Bing Yao ay agad na naging sobrang lamig, at isang nakakakilabot na ginaw ang pumuno sa kanyang katawan. Dahil ikaw ang mga alipores ni Pluto, huwag mo akong sisihin. Tiningnan at baba ni Bing Yao si Harry, at malamig na sinabi. Siya at si Pluto ay hindi mapagparaya sa apoy at tubig, at natrap ni Pluto sa loob ng 500 taon. Sa oras na ito, hindi siya magiging maawain kapag nakatagpo niya ang mga tao ni Pluto. Siya. Tulad ng pagbagsak ng boses, dahan-dahang itinaas ni Bing Yao ang kanyang kamay sa Jade, at nakita ang temperatura ng matalim na pagbagsak sa pagitan ng
Langit at lupa, at kaagad pagkatapos nito, isang ice sword ang nakakulong at sumabog. Nang diretso patungo sa King Kenny. Gudong. Pakiramdam ang nakakakilabot na lakas na nilalaman ng ice sword, malamig na. Pawis ang noo ni Harry, at hindi niya mapigil ang lunokan ang laway niya. Natatakot akong hindi ko ito mapigilan sa napakalakas na puwersa. Nang makita ang ice sword na dumating sa harap niya, walang oras si Harry na. Isipin ito, at mabilis na hinimok ang kanyang panloob na puwersa na maglagay ng protection na pelikula sa harap niya. Bang! Ang tibak ng yelo ay sumabog sa protection na pelikula, at ang protection na pelikula ay agad na nabasag. Nang ang Haring Kenny ay nagbigay ng isang muffled grunt, ang buong tao ay nagulat at lumipad ng buong 100 metro bago mahulog ng malakas sa lupa. Bago labanan laban kay Daryl, si Haring Kenny ay nag-ubos na ng maraming panloob na lakas, at sa oras na ito, nakaharap sa mga kasanayan ni Bing Yao, hindi niya talaga ito napigilan. Pagkatapos ng lahat, si Bing Yao ay dating babae ng Hades, ang reyna ng Hades, kamahalan. Pagkakita sa eksenang ito, ang nakapaligid ng mga sundalong New World ay nagbago ang kanilang mga mukha at bulalas. Kasabay nito, sumugod sila at tinulungan si Harry. Ang mukha ni Harry ay kalunos-lunos, at tiningnan niya ng maigi si Bing Yao. At ang kanyang puso ay lalong nagulat. Malakas, sobrang lakas. Malinaw na naramdaman ni Harry na siya ay malubhang nasugatan ng ice sword na. Ngayon lang, at ang aura sa kanyang katawan ay nabalisa. Pag-urong, ang buong pag-atres ng hukbo. Sa susunod na segundo, ngumisi ang Kenny at naglabas ng utos, napakaayaw sa kanyang puso, ngunit walang paraan, ang babaeng tinawag ni Daryl ay masyadong malakas. Ha! Nang bumagsak ang boses, maraming sundalo ang nagpoprotekta kay Haring Kenny. At mabilis na lumikas. Tumawag ka. Nang makita ang eksenang ito, maging si Daryl o Quincy at iba pa, palihim. Silang huminga ng maluwag, Kabanata 3062. Big Brother, Daryl, kumusta ka? Sa oras na ito, Sarah, Ye Jackson at iba pa ay nagmamadaling nagtipon, at sa parehong oras, Zinghong at marami pang iba ang mga nasasakupan din ay nagtipon-tipon ng magkakasunod. Nang walang pagdating ni Daryl, ang Black Cloud City ang nakapusta, kaya't labis na nagpapasalamat si Zinghong. Okay lang ako. Nagpakita ng bahagyang ngiti si Daryl at umiling. Tumingin siya sa paligid. At labis siyang namimagati na. Nakita niya na sa nakaraang labanan, ang mga tagapagtanggol ng Black Cloud City ay namatay ng hindi mabilang. Hindi lang iyan, ngunit ang mga pangunahing sekta. Maraming tao ang seryosong nasugatan din. Mahigpit na kinuyam ng mga kamao ni Daryl, at galit na galit siya. Isang puting kabayo kung hindi siya naging sabik sa mabilis na tagumpay, hindi niya lubos na magagalit si Harry, pabayaan ang nasawi na maraming tao. Salamat Secmaster Darby sa pagtulong mo. Sa sandaling ito, lumakad si Zinghong at iniarko ang kanyang mga kamay kay Daryl, lubos na nagpapasalamat. Kinawayan ni Daryl ang kanyang kamay, ipinapahiwatig na wala iyon. Ha! Sa susunod na segundo, ang mga mata ni Daryl ay nakakandado sa puting kabayo, puting kabayo, alam mo bang mali ka? Sa isang iglap, ang mga mata ng lahat ng mga taong naruroon ay nakatuon sa puting kabayo, bawat isa ay may isang komplikadong ekspresyon. Sa mabangis na labanan ngayon lamang, si Bayma ay talagang matapang, ngunit nilabag niya ang dating plano at gumawa ng sarili niyang pag-iisip, at nasugatan ang maraming tao. Nang makita ang sitwasyon sa harapan niya, nanginginig ang katawan ni Bai. Pagkatapos ay sapilitang huminahon at tumingin kay Daryl. Daryl, anong ibig mong sabihin? Ano ang nangyayari sa akin? Tumawag ka. Nakapaligiran ng panginginig, malamig pagkilos bago namin sabihin na mabuti, hindi magpatuloy sa pakikipaglaban, dapat lamang nating lapad ang pag-atres. Ni King Kenny, bakit kailangan mong magbenta? Alam mo, dahil hindi mo pinakinggan ang utos, ilan ang napatay na. Inosente. Sa huling pangungusap, halos umungal si Daryl. Narinig ito, nagbago ang mukha ni Bayma, at pagkatapos ay chuckled siya. Daryl, hindi ka pumunta sa isang ito. Naglunsad ng isang gyera si Harry nang walang dahilan. Lahat ay pinarusahan nito. Ngayon lang, natalo na ang kalaban. Papatayin ko. Paang ilan. Ang kaaway, pati na rin ang mali. Sa sandaling ito, lahat ng tao sa paligid ay hindi maiwasang pag-usapan ito. Hindi ito katwiran. Oo, ginawa ito ng Whitehall Master upang pumatay ng ilan pang mga kaaway. Tuldok-tuldok-tuldok panipi.
Sa talakayan, lumabas si Su Shengfei at sinabi kay Daryl, Daryl, binata mong paglalagay sa ere ng iyong sect master sa araw na iyon, sa nakikita ko, nakita mo. Lamang ang Heavenly Act sa mga kamay ng White Palace Master na iinggit at sadyang hiningi ng gulo, di ba? Speaking of which, Su Shengfei and Bai Ma did walang pagkakaibigan, ngunit hindi rin. Sila nasiyahan kay Daryl, natural na tulungan ang puting kabayo na magsalita. Biglang nagalit si Daryl. Si Su Shengfei, ang lokong ito, matagal nang alam. Ito, sa mga oras na iyon, sa loob ng Hades, hindi niya dapat siya niligtas, hayaang patayin siya ng mga asong demonyong impyerno na buhay. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi siya pinansin ni Daryl, ngunit tumingin kay Bai Ma at malamig na sinabi, nagsasalita ng iyong pagkatao bilang Lord of the Palace of Eternal Life, gusto kong tanungin ka, paano ka nakaupo sa posisyon ng Eternal Life ng palasyo? Ang aking nakatatandang kapatid na si Chester, paano ka namatay? Nang sinabi niya ito, ang mga mata ni Daryl ay labis na duguan, at ang kanyang buong katawan ay napuno ng matinding hangarin sa pagpatay. Bago makasalubong si Chester, alam na ni Daryl ang totoo. Sa simula ng pangkalahatang dambana ng Watian organisasyon, si Whitehorse ang palihim na sumalakay kay Chester na siyang dahilan upang mahulog siya sa bangin. Masasabing Chester na sa ganoong sitwasyon at ang Whitehorse ang salarin. 2 araw na ang nakalilipas sa dambana ng pagpapala ng South Cloud Imperial City, nang lumitaw ang puting kabayo, hindi ito mapigilan ni Daryl. Ngunit, pagkatapos ay pataas-baba ang sitwasyon at ang lahat ay hinigop ng Hades, kaya't wala nang pagkakataon si Daryl upang tanungin ang puting kabayo upang matulungan ang Black Cloud City. Tumanggi ang Whitehorse na sundin ang utos, at hindi ito mapigilan ni Daryl. Ito, nakaharap sa tanong ni Daryl, ang mukha ni Bai Ma ay nagbago, at bigla siyang medyo nabulabog. Kabanata 3063. Kasabay nito, ang lahat ng naruroon ay sumabog din. Ano ang sitwasyon? Hindi ba pinatay si Zhang Jun ng Panginoong Chester? Mayroon bang isang bagay na nakatago? Dumating ang nakapaligid na talakayan, at ang mga mata ng puting kabayo ay kumislap, at siya ay labis na hindi mapalagay. Mas masahol pa, kung ang katotohanan ay nalantad, ikaw ay magiging target ng pampublikong pagpuna. Alam mo, sa arena, ang pinakabawal na bagay ay ang pagtataksil. Ngunit ang mabilis na reaksyon ng Whitehorse. Sa oras na iyon, sinalakay niya si Chester, at walang nakita ito sa pinangyarihan. Kahit na alam ni Daryl ang totoo, hindi siya makakagawa ng ebidensya. Kaya't hindi siya dapat matakot. Higit sa lahat, si Chester ay nasa kamay pa rin niya. Pag-iisip ng mga ito, Bai Ma nakakuha ng tiwala at tumingin direkta sa Daryl. Na may isang malamig na ngiti, Daryl, kung ano ang ibig mong sabihin, gawin itong ay clear. Ano ang ibig mong sabihin? Daryl ay tumingin sa kanya ng mahigpit, hindi kumanlong ang kanyang panloob na galit sa oras na iyon ng hall, tama. Panipi, tulad ng sinabi niya, mahigpit na hinawakan ni Daryl ang pagpipinta ni Fang. Tiyan, ngayon? Gagantay ako kay Chester, maliban sa iyo, isang basura. Ako ay isang basura. Nakaharap sa galit ni Daryl, hindi nagpapanik at sumigaw si Bai Ma, patuloy. Mong sinasabi na ako pa rin ang pumatay ni Brother Chester, mayroon ka bang ebidensya? Sa totoo lang, kung ilang buwan na ang nakakalipas, nakaharap sa galit na Daryl, siguradong matatakot si Bai Ma, ngunit ngayon, si Bai Ma ay may palakol na palakol, at ang kanyang lakas ay napabuti din na hindi walang kabuluhan. Bukod dito, inaasahan ni Bai Ma na si Daryl ay hindi makakagawa ng kapanipani walang ebidensya, kaya't natural siyang may kumpiyansa. Ikaw, labis na galit si Daryl nang marinig niya ito, ngunit wala siyang imek. Oo, ang mga bagay na ito ay sinabi mismo ni Chester, ngunit ngayon, hindi. Alam ni Brother Chester kung nasaan ito, talagang hindi makagawa ng katibayan si Chester. Nang makita si Daryl na walang imek, si Bai Ma ay naging mas mayabang at Ninishan, Daryl, hindi mo lang ba ako guguluhin? Sabihin ko sa iyo, ang aking puting kabayo ay lumalakad ng patayo at umupo ng patayo, hindi natatakot sa paninirang puri sa iyo. Oo, bumagsak ang boses, at hindi mapigilan ni Su Shengfei sa tabi niya. Hall, Master Bai, sinusuportahan kita. Ang ilang mga tao ay masyadong matuwid sa sarili. Sa palagay nila medyo may kakayahan sila, kaya maaari nilang ituro ang mga daliri sa iba at paninirang puri sa kanila ayon sa kalooban. Sa katunayan, sila ay totoong
Puno ng panunuya, panipi. Dito, si Su Zhengfei ay tumingin sa paligid ng bilog dahan-dahan, dalawang buwan na ang nakalilipas, ang ilang mga tao ay sinisiraan ng emperador ng Chang'e. Kailangan nating gawin ang emperador hilaga, mga ilog at lawa hanggang ngayon ay walang katotohanan. Sa huling pangungusap, nakatingin si Su Zhengfei kay Daryl na nakangiti ngunit, Master Darby. Paano mo ito ipinapaliwanag? Panipi, haha. Sa iglap, lahat ng tao sa paligid ay pinag-uusapan din ito. Huminga ng malalim si Daryl at malamig na sinabi, ang mas malinaw ay ang paglilinis sa sarili. Ito ay isang walang batayang bagay. May isang taong sadyang naninirang puri, bakit ko dapat ipaliwanag? Nang sinabi niya ito, hindi masabi ni Daryl. Haha, sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Baima na tumawa at ngumiti kay Su Zhengfei. Si Su Shen? Sekta ang nakakaintindi ng katwiran, salamat, salamat. Pagkatapos nito, hindi mapigilan ni Baima na tumingin kay Daryl ng mayabang. Sumulyap ang hangin. Haha, may tutulong sa akin na magsalita at makita ang ginagawa mo. Malugod ka, kinawayan ni Su Zhengfei ang kanyang kamay ng isang mapagkunwari na ekspresyon tungkulin at responsibilidad ng bawat isa sa atin na mapanatili ang hustisya sa arena. Nang makita ang pag-awit ng dalawa at nakipagpayapaan, tumaas ang panloob na. Galit ni Daryl, kinuyam ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga kuko ay halos nakapaloob sa laman. Kabanata 3064. Sa galit, nais ni Daryl na gawin ito ng direkta at pumatay sa puting kabayo, ngunit sa huli ay pinigilan niya. Maraming mga sekta sa paligid, at wala siyang ebidensya. Kung papatayin niya, ang puting kabayo, madali itong mahuli na labis na nakakasama sa reputasyon ng Elysium. Kalimutan ito, hayaang makalimutan ang kontrabida na ito ngayon, at kapag nahanap mo si Brother Chester, maaari mo siyang harapin. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi na kinalabit ng mga ito si Daryl. Gayunpaman, hindi balak ng White Horse na tumigil doon. Nang makita ang walang imek ni Daryl, ipinagmamalaki ni Baima, at ngumiti. Ngunit ngiti, Master Darby, dahil hindi mo maipakita ang katibayan tungkol sa Palace Master Chester, huwag nating banggitin sa ngayon, ngunit mayroon akong isang tanong. Gusto kong tanungin ka. Pagkatapos nito, itinuro ni Baima si Bingyao na nakatayo sa likuran ni Daryl. Sino ang babaeng ito? Maaari mo bang ipaliwanag kung bakit alam niya kung paano ay deploy ang pagbuo ng teleportation at iwanan ang puwang ng Hades? Hindi sa kainahinala ako, sobrang kakaiba ang bagay na ito. Habang sinasabi ito, mukhang seryoso si Baima, ngunit ang kanyang mga mata ay kumislap sa tuso. Gusto pa rin akong guluhin ng Daryl na ito. Ha! Nang bumagsak ang boses, biglang nagtipon ang mga mata ng lahat kay Bing Yao, at lahat ay nagsimulang maging kainahinala. Oo, biglang lumitaw ang babaeng katabi ni Daryl at alam niya kung paano iwanan ng Pluto Ding na nagtataka sa mga tao. Ang kanyang pagkakakilanlan. Sa harap ng paningin ng lahat, si Daryl ay hindi man lang nagpanik at walang pakialam na sinabi bago ako ihatid sa 10,000 Demon Tower ng Mirror. Demon. Sa huling palapag ng tower, ako nakilala siya at siya ay natrap ng 5 taon, inilabas ko siya. Upang mabayaran ako, siya ay naging aking entourage ng babae. Nang sinabi niya ito, mukhang kalmado si Daryl. Sa oras na ito, alam lamang ni Daryl na sina Bingyao at Pluto ay mayroong kalaban, ngunit hindi alam na siya ang babae ni Pluto, ang reyna ng mundo ng aswang. Entourage ng babae. Ako ay natrap ng 500 taon. Narinig ang paliwanag na ito, ang lahat ng naroon ay natigilan. Ang isang babae na natrap sa 10,000 Demon Tower sa loob ng 500 taon ay naging abo na, tama ba? Kahit na ang magsasaka ay umabot sa isang napakataas na antas, ang kanyang buhay ay mapahaba, ngunit ang 10,000 Demon Tower sa Pluto Cauldron ay isang mapanganib na lugar, gaano man kalakas ang babaeng ito, imposibleng mabuhay. Daryl. Sa wakas, nanguna si Baima sa reaksyon, minisyon, at kinutya si Daryl. Oh. Sige, huwag mong pag-usapan ito. Kung ano man ang natrap mo sa loob ng 500 taon, ang babaeng ito ang kasabwat mo. Siguro, bago ka nakulong sa Pluto Dingsa. Amin, ito ay pagganap din. Matapos nito, tumingin si Baima sa paligid at malakas na sinabi, pinaghihinalaan. Kung na sina Daryl at Haring Kenny ay kapwa mga taga-Pluto, kung hindi, bakit? Tinanong si Haring Kenny na bawiin ang kanyang mga tropa. Huwag hayaang habulin natin ito.
Nahulog ang tinig, lahat ng tao sa paligid ay nagkatinginan, at maraming tao ang tumango bilang pagsang-ayon. May makatuwiran. Oo, sa labanan ngayon lamang, kahit na ang aming bilang ay hindi nangingibabaw, ang pormasayo ng hukbo ni Hari ay nasa gulo, at maaari nating samantalahin ito upang habulin. Iyon ay sinabi, ni Daryl ay talagang pinaghihinalaan. Panipi, galit ang puso ni Daryl at hindi mapigil ang magmura ng lihim. Ang puting kabayo na ito ay masyadong tuso. Malinaw na kasalanan niya ito. Ngunit siya mismo ang nagsanhi ng problema. Nang makita na ang lahat ay nagsimulang mag-alinlangan kay Daryl, si Baima ay naging mas matapang, direktang lumakad kay Bing Yao, at nagtanong ng bongga, ang kagandahang ito, para sa iyo, ikaw ba at si Daryl ang Pluto? Hanggat sinabi mo sa akin ang totoo, nanalo kami, mapahiya ka. Nang sinabi niya ito, hindi mapigilan ni Baima na tumingin at pataas ng babasi. Bing Yao, maganda, napakaganda nito. Ang tingin ni Baima ay labis na nasisiyahan kay Bing Yao. Mapangahas, dalawang malamig na salita ang nagmula sa bibig ni Bing Yao. Pagkatapos, nakataas. Ang kamay at hinampis ni Bing Yao ang mukha ni Baima nang walang babala. Si Bing Yao ay matalino at matalino. Bagaman hindi niya kilala si Baima, masasabi niya sa isang tingin na ang taong nasa harap niya ay isang ganap na tusong kontrabida. Nang makita siyang nakikipagtalo kay Daryl ngayon lang, medyo naiinis. Ako, oras, nakita ko siyang mukhang mapangahas. Hindi ko na kaya. Higit sa lahat, ang mga hinaing sa pagitan niya at ni Pluto ay hindi naibahagi, ngunit sinabi niya na siya ay pinadala ni Pluto, na labis na kinamumuhian. Mabigat ang sampal na ito, ngunit sa ilang sandali, walang tunog sa madla. At natigilan ang lahat. Kabanata 3065. Ikaw, naglakas loob ka ba na patulan ako? Tinakpin ng White Horse ang kanyang mukha at tumingin kay Bing Yao na hindi makapaniwala na may sorpresa at galit sa kanyang mga mata. Ang Master ng Hall of Eternal Life na binugbog ng isang babae ay nasa harap pa rin ng napakaraming tao. Kung ito ay kumalat sa mga ilog at lawa, paano niya makikita ang mga tao? Kung mas pinag-isipan ito ng White Horse, lumakas ang apoy at sabay niyang hinugot ang Sky Axe. Sa parehong oras, ang lahat sa paligid ay nabigla. Masyadong baliw, tamaan ng isang tao kung hindi sila sumasang-ayon. Gustong gawin ito. Hindi nagpapanik si Bing Yao nang makita ang puting kabayo na naglabas ng palakol na nakabukas sa langit. Humakbang siya ng isang hakbang at malamig na sinabi ng tignan niya ang puting kabayo. Hindi ito kalaban ng palasyong ito sa lahat, ngunit nais mo talagang mamatay. Ang palasyo na ito ay maaaring matupad ka. Sinabi niya ito, ang maagap na mukha ni Bing Yao ay may elo, at may nakakatakot na kapaligiran sa buong katawan. Gudong. Pakiramdam ang nagyayelong lamig, hindi mapigilan ni Baima na lunukan ng lihim na may hindi maipaliwanag na gulat sa kanyang puso. Sa parehong oras, si Daryl at lahat ng tao sa paligid niya ay labis ding nagulat. Tinawag niya ang kanyang sarili na palasyo. Ito ba, ngayon lamang, pagtingin sa paligid ng bilog ng yelo, dahan-dahan, hindi mo kinukwestiyon ang pagkakakilanlan ng bahay na ito, sasabihin nito sa iyo na ang palasyo, ngunit ang palasyo pagkatapos ng mga handog na mundo ng multo. Ano? Narinig ito, nagulat ang lahat. Hindi nakakagulat na ang lakas ay napakalakas, lumalabas na ang kanyang pagkakakilanlan ay ang Queen of the Ghost Realm. Ngunit ang Queen of Pluto, hindi ba ang babae ni Pluto? At malapit na, kamag-anak niya si Daryl, tila si Daryl ay talagang may kaugnayan kay Pluto. Sa sandaling ito, natigilan din si Daryl. Fuck! Hindi nakakagulat na si Bing Yao ay matrap sa tuktok na palapag ng 10,000 Demons Tower. Mayroon siyang ganoong pagkakakilanlan. Nang makita ang mga ekspresyon ng lahat, nagpatuloy si Bing Yao. Gayunpaman, wala akong kinalaman sa Pluto. Natrap niya ako sa 10,000 Demon Tower sa kaldero ng Pluto sa loob ng 500 taon. Iniligtas ako ni Daryl. Nasiyahan ka ba sa paliwanag na ito? Sa sandaling ito, lahat ay tumingin sa bawat isa, at hindi sila nagsasalita. Nang walang habas, kaya ganito, pinisilang isang ngiti at sinubukan itong bilugan, hindi pagkakaintindihan, lahat ng hindi pagkakaintindihan. Tulad ng sinabi niya, lihim na pinisil ni Baima ang kanyang pawis, at ang kabilang partido ay talagang ang reyna ng ampatay, kaya't sinugod niya upang gawin ito. Hindi iyan. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Walang ulirang kontrabida. Nang makita na ang puting kabayo ay napakabilis nagbago ng kanyang mukha. Hindi nakapagpahayag ng paghamak si Daryl. Hindi pagkakaunawaan.
Isang malamig na sulyap si Bing Yao kay Baima, kalokohan lang ang sinabi. At tinanong kami ni Daryl. Isang hindi pagkakaunawaan lamang. Gayon din, sa labanan ngayon, nilabag mo ang orihinal na plano at pinatay ang maraming tao. Nasugatan, tulad ng walang ingat na mga aksyon ay dapat na mabigat na parusahan. Tulad ng sinabi niya, tumingin si Bing Yao kay Daryl, sa kasong ito, ano ang dapat gawin sa barracks? Kung lumalabag ka sa mga patakaran ng barracks at lumalabag sa utos, dapat mong putol ka. Walang alinlangan na sinabi ng hangin. Kasabay nito, tumango si Daryl kay Bing Yao, na nagpapahayag ng pasasalamat. Sa sandaling ito, nanginginig ang katawan ni Baima, at biglang naging malambot ang kanyang mga binti. Sa oras na ito, hindi inaasahan ng puting kabayo na iyon, nais niyang Sir-on si Daryl, ngunit sa huli ay nag-api niya ang sarili. Nang makita na parurusahan ni Bing Yao ang puting kabayo, wala sa mga taong naruroon ang lumabas upang mamagitan. Si Su Shengfei, na tumutulong sa umpisa, ay tahimik ding umatras sa karamihan. Kabanata 3066. Sa oras na ito, ang hangin ay humakbang, nakatingin sa puting kabayo, Baima. Kung humingi ng pansamantalang paggamit na lumalabag sa kasunduan, walang sasabihin. Flop. Para sa isang iglap, naging maloko si Baima at lumuhad bigla sa lupa. Nagpanik ang puting kabayo, malamig na pawis. Anong gagawin? Sa likuran ni Daryl, mayroong isang aswang na reyna ng mundo na sumusuporta, siya ba ay talagang papatayin sa publiko? Sectmaster Darby, nagkamali ako. Sabik ako sa mabilis na tagumpay at mabilis na makakuha. Maaari mo akong paikutin minsan. Sa sobrang gulat, patuloy na nagmamakaawa si Baima kay Daryl. Sa totoo lang, si Daryl ay pinalambot sa publiko at nagatubili si Bai Maria. Ngunit walang paraan, ang lahat sa paligid ay nabigla sa aura ni Bing Yao. Walang dumating upang mamagitin at nais niyang gumawa ng isang pangalan para sa kanyang sarili, kaya't hindi siya basta-basta mamatay. Hindi tumugon si Daryl at walang ekspresyon ng mahigpit na mukha niya. Sectmaster Darby, patawarin mo ako minsan. Mangyaring, patuloy na humihingi ng awa si Baima, halos umiiyak. Sa sandaling ito, lumakad si Quincy at marahang sinabi kay Daryl, Daryl, hindi mapalagay ang Whitehall Master sa kanyang plano. Mayroon talagang isang mali, ngunit ngayon ang krisis ng Black Cloud City ay nalutas lamang, imposible para sa hari upang makabalik. Kailangan pa rin nating manatili dito kapag nag-empleyo ng mga tao, bakit hindi mo siya ekstrang isang beses? Nahulog ang boses, at hindi mapigilan ni Jackson na sabihin, oo, ang White Palace lumabag sa plano dati at upang pumatay pa ng maraming mga kaaway. Hayaan siyang magkaroon ng isang pagkakataon. Pagkakita sa isang taong nagmamakaawa, mabilis na tumango si Baima, oo. Sinabi ng prinsesa na kailangan pa rin kaming manatili dito, mangyaring bigyan ako. Isang pagkakataon. Tumawag ka. Huminga ng malalim si Daryl, humagulal, at tumango, sige, ibibigay ko ito sa iyo minsan, ngunit hindi maiiwasan ang parusang kamatayan at ang krimen sa buhay. Ay hindi maiiwasan, kaya't pagmumulta ka ng 100 mga stick ng hukbo. Bilang karagdagan, lilinisin mo ang battlefield kasama ang iyong mga nasasakupan. Sa totoo lang, nais ni Daryl na patayin agad ang puting kabayo upang makaganti sa Chester, ngunit tama si Quincy. Malamang na bumalik si Harry. Kung pinatay niya ang puting kabayo, may mawawala sa isang lakas. 100 mga stick ng hukbo, ngunit din upang linisin ang battlefield. Sandali na natigilan si Baima, napahiya at nagalit, ngunit nagpahayag pa rin ng pasasalamat, salamat sa Sectmaster Darby. Sinabi niya iyon, ngunit si Baima ay puno ng sama ng loob. Wala nang masyadong sinabi si Daryl, kinukuha ang lahat, at si Xinghong at iba pang mga tagapagtanggol, bumalik sa Black Cloud City at nagsimulang maglagay ng mga panlaban. Ang Black Cloud City ay may isang espesyal na posisyon at madaling ipagtanggol at mahirap na umatake. Di nagtagal, nagtrabaho si Daryl ng isang perpektong plano sa pagtatanggol. Inutusan ng White Horse ang mga alagad ng Palace of Eternal Life na linisin ang battlefield. Sa oras na ito, ang puting kabayo ay napahiya. Kahit na ang mga ordinaryong stick ng militar ay hindi maaaring saktan siya bilang pinuno ng Palace of Eternal Life, na pinarusahan sa publiko ni Daryl ay talagang isang kahihiyan. Hall Master. Sa sandaling ito, isang subaltar master ang lumakad at maingat na sinabi. Ngayon ang buong Black Cloud City ay nakikinig sa utos ni Daryl. Nakakatamad para sa atin na manatili dito, kaya't umalis tayo.
Sige. Ang White Horse sa isang galit na tono, makikipaglaban pa rin si Harry sa hukbo. Ito ay isang magandang pagkakataon para gawin nating tanyag ang palasyo ng Eternal Life. Kung aalis tayo, ano ang dapat isipin sa atin ng Gyusho Rivers at Lakes? Tulad ng sinabi niya, isang pahiwatig ng katusuhan ang samilaw sa mga mata. Ni Baima, gusto pa rin ni Daryl na maging isang mahusay na bayani ng mainland. Ngunit hindi ako katulad ng gusto niya. Matapos linisin ang larangan ng digmaan, magpapadala ka ng isang pinagkakatiwalaang tao upang maipadala ang pagtatanggol sa ang Black Cloud City sa mapa. Ipadala ito sa kampo ni King, alam mo ba? Ang Master ng altar ay naintindihan kaagad at mabilis na sinabi. Nauunawaan, ang mga nasasakupan ay maghahanda ngayon. Panipi, tuldok. Sa kabilang panig, 12 ng mga milya ang layo mula sa Heion City. Sa labas, inutusan ni Harry ang hukbo na manatili dito upang magpahinga. Kabanata 3067. Sa oras na ito, sa account ng militar ng malaking kampo. Si Harry ay nakaupo sa trono na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Ngayon lang, nagpadala si Harry ng isang tao upang magtanong tungkol sa balita ng Black Cloud City, at nalaman na si Daryl ay walang 1,000,000. Pampalakas, siya ay tuluyang nalinlang, at si Harry ay halos samuka ng dugo. Matapos malaman na siya ay nalinlang, nais ni Harry na patayin siya kaagad. Ngunit si Daryl ay nagpalabas na ng depensa sa Black Cloud City. Sa totoo lang, sa puso ni Harry, palagi niyang itinuturing si Daryl bilang ang unang uri ng kalaban at nais itong alisin sa lahat ng oras, ngunit malinaw din na ginamit ni Daryl ang kanyang mga sundalo tulad ng isang Diyos. Mayroong walang mali dito, ngunit, ngayon, na-deploy na ni Daryl ang kanyang mga panlaban sa Black Cloud City, at madali siyang sumalakay, na tiyak na hindi maganda. Ngunit kung susuko mo ang Black Cloud City at bawiin ang mga tropa, paano mo makikipaglaban para sa kataas-taasang kapangyarihan ng mainland sa hinaharap? Si Harry ay lalong nagalit at patuloy na umiinom. Ang maraming mga general na nakatayo sa magkabilang panig ay hindi naglakas loob na magpakita kamahalan. Sa sandaling ito, ang pinuno ng Imperial Forest Army, si Yun Xiao, ay lumabas at hindi mapigil ang sinabi, yamang si Daryl ay walang 1,000,000. Pampalakas, umatake tayo, at dapat nating magawa upang sakupin ang Heion City. Sumulyap sa kanya si Harry at nagalit. Sinabi niya, huwag maliitin ang kalaban. Ang Daryl na iyon ay napakahusay sa pakikipaglaban. Kung hindi niya ma-take ang Black Cloud City, nasaan ang aking mukha? Ito, binuka ni Yun Xiao ang kanyang bibig at hindi nakaimak sandali. Habang siya ay nagsasalita, nakita niya ang isang sundalong mabilis na lumalakad, lumuhad sa harap ni Harry, at magalang na sinabi, kamahalan, nahuli lamang ang isang sundalo mula sa garrison ng Black Cloud City. Mukhang narito siya, upang magtanong tungkol sa sitwasyon. Mga tiktik, nang marinig ito, ang mga mata ni Harry ay nagliwanag at mabilis niyang ikinaway ang kanyang kamay, dalhin. Ang boses ay nahulog, at ang sundalo ay nagmamadaling lumabas. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok siya kasama ang isang 5 taong may gapos na bulaklak, at nakita iyon ng lalaking ito ay nakasuot ng costume ng garrison ng Black Cloud City. Mukha namang nabulabog. Ang taong ito ay tinawag na Liu Hong, na sadyang ipinadala ni Baima upang magpadala ng impormasyon kay Harry. Ano ang pinadala sa iyo ni Daryl? Malamig na tanong ni Kenny. Huminga ng malalim si Liu Hong at mukhang takot na takot, palabasin ako upang magtanong tungkol sa balita at tingnan kung talagang nawala na ang hukbo ng New World. Habang nagsasalita, walang malay na hinawakan ni Liu Hong ang kanyang mga bulsa ng pantalon. Ang nasa bulsa ay eksaktong plano ng pagtatanggol ng Black Cloud City. Oo, sadyang hiniling ni Baima kay Liu Hong na gawin ito sa oras na ito. Alam ni Baima na si Harry ay likas na kainahinala. Kung direktang ipinadala niya ang isang nagtatanggol na mapa, tiyak na hindi maniniwala si Harry. Sa makatuwid, hiniling ni Baima kay Liu Hong na magpanggap na tagapagtanggol ng Black Cloud City, at hindi sinasadyang nahuli ng hukbo ng panahon. Magtanong tungkol sa balita. Nakita ni Kenny ang mga aksyon ni Liu Hong na may nginas dahil ito ang kaso. Ano ang ginagawa mo sa iyong bulsa? Nahulog ang boses, at winagayway ng Kenny ang kanyang kamay upang mag-sign para sa isang paghahanap sa katawan. Hindi nagtagal, hinanap ang isang nagtatanggol na map ng depensa. Ito ang aking sariling bagay, ibalik mo sa akin, mukhang kinakabahan si
Liu Hong, ngunit lihim siyang nasasabik. Nakuha ni Harry ang nagtatanggol na topographic na mapa at natapos niya. Mismo ang gawain. Kamahalan. Ito ang mapa na kokolektahin ng mga sundalo at ipapakita ito kay Harry. Hahaha. Tumingin si Harry sa mapa at bigla siyang tumawa sa kalangitan, ang depensa. Nang depensa ng mapa ng Black Cloud City ay talagang isang tulong mula sa kalangitan. Pagkatapos, huminahon si Harry at tinitigan si Liu Hong, ikaw ay matapang. Ikaw ay naaresto. Niloko mo ako, sinabi mo sa akin ng totoo, ano ang gusto mong gawin sa iyong nagtatanggol na topograpikong mapa. Si Harry ay hindi bobo, nag-aalala. Siya tungkol sa kung paano umatake sa Black Cloud City, at pagkatapos ay kumuha siya ng isang sundalo mula sa Black Cloud City at dinala siya. Dinala rin niya ang mapang pag-deploy ng Black Cloud City na isang pagkakataon. Kabanata 3068. Tuldok 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 tuldok. Sa sandaling ito, Black Cloud City, sa panahon ng mabangis na laban sa hukbo ng panahon sa araw. Maging ito ang pangunahing mga sekta o mga tagapagtanggol ng Black Cloud City, sila ay masyadong pagod. Matapos ay deploy ni Daryl ang kanyang mga depensa, maaga. Nagpahinga ang lahat. Ako, huminga ng malalim si Liu Hong at gumawa ng isang takot na takot. Kamahalan, hayaan mong sabihin ko, sinasabi ko. Sa totoo lang, hindi ako narito upang siyasatin ang sitwasyon, ngunit sa utos ni Sectmaster Darby na pumunta sa iba pang mga kontinente upang humiling ng mga pampalakas. Dahil komplikado ang kapaligiran ng Black Cloud City, nagdala ako ng isang mapa upang mapadali ang mga pampalakas upang pamilyar ang kanilang sarili sa lupain. Panipi, isa lamang akong talambuhay. Maliit na sundalo ng liham, pakiusapan ang iyong kamahalan na paikotin ako. Panipi, sa wakas, pinananatili ni Liu Hong. Sa ibabaw, siya ay natakot, ngunit lihim niyang ipinagmamalaki ang kanyang sarili. Tiyak na hindi na magdududa si Harry kung kumilos. Siya nang ganito, tumawag ka. Narinig ito, si Harry ay lihim na natuwa, at winagayway ang kanyang kamay. Detain this person. Tulad ng sinabi niya, si Harry ay ngumiti ng matagumpay habang pinag-aaralan ang mapa. Gusto pa rin itong Daryl na ilipat ang mga sundalo. Hehe, paano niya hindi? Isipin mo ito, ang kanyang nagtatanggol na mapa ay mahuhulog sa aking kamay. Ang Harry ay labis na nasasabik sa oras na ito. Sa defensive topographic map na ito, pinagkadalubhasaan niya ang detalyadong paglalagay ni Daryl sa Black Cloud City, at ito ay magiging isang piraso ng cake upang masira ang Black Cloud City sa oras na iyon. Sa puso ni Harry, naisip niya na si Liu Hong ay nahuli ng kanyang kapalaran. Ngunit hindi niya namalaya na sadyang ipinadala ito ni Bema. Lahat. Sa susunod na segundo, si Harry ay tumingin sa paligid at naglabas ng isang tagubilin. Nagpapatuloy ang utos, ang buong hukbo ay magpapahinga, at umatake sa Black Cloud City bukas ng umaga. Oo, kamahalan. Sa loob ang kampo, ni Yun Xiao at maraming mga sundalo nang magkakasabay ay sabay na tumugon. Gayunpaman, kung saan ang puting kabayo ay nagpapahinga, ang ilaw ay patuloy pa rin sa oras na ito. Sa oras na ito, ang puting kabayo, nakaupo sa harap ng bintana, nakakalibang. Sa paghigop ng tsaa, napakalundo at komportable. Ngayon pa lang, ang taong lihim na nag-escort kay Liu Hong ay nagpadala ng balita na ang Liu Hong ay matagumpay na nakuha sa kampo ng ibig sabihin, ang mapang nagtatanggol na depensa sa kanyang katawan ay nahulog sa kamay ni Harry. Nang makuha niya ang sitwasyon, si Bai Ma ay tuwang-tuwa, at kasabay nito ang kanyang puso ay sobrang lamig. Ang Daryl na iyon, sa araw, ay parusang pinaparusahan ang kanyang sarili. Pinapahiya ang kanyang sarili sa harap ng maraming tao, at nakikita ko kung gaano ka yabang kapag ang Black Cloud City ay inaatake ni Harry bukas. Pinag-isipan ito ng White Horse, at nang napilitan ang Black Cloud City, ang imahe ni Daryl sa karamihan ng tao ay gumuho, at pagkatapos ay ang aking turn upang ipakita ang kanyang lakas. Bang bang! Sa sandaling ito, ang pintuan ay kinatok bigla, at pagkatapos ay isang nakalulugod na tinig ang nagmula sa labas ng pintuan. Lord White, nakapahinga ka na. Ha! Kumunat ang noo ni Bai Ma, mabilis na binuksan ang pintuan at tumingin. Biglang natigilan. Nakita ko si Su Shengfei na nakatayo roon na may ngiti sa labi, magalang. Ito pala ang pinuno ni Su. Nagpakita ng kaunting ngiti si Bai Ma, binati siya ng mabilis, at inimbitahan si Su Shengfei sa silid ng sabay. Sa araw, tinulungan siya ni Su Shengfei na magsalita, at si Bai Ma ay labis
na minamahal sa kanya. Ngunit nang makita ko siyang naghahanap para sa kanyang sarili na huli na, medyo naguguluhan din ako. Pagpasok sa silid, ngumiti si Baima at tinanong, gabi na, ano na? Ha! Huminga ng malalim si Su Shengfei at mukhang galit na galit sa maghapon. Nagpumilit ang White Palace Master na patayin ang kalaban, nakapuri-puri, ngunit ang Daryl na iyon, upang maipamalas ang kanyang prestihiyo, talagang umasa sa Queen of Heaven sa likod siya upang suportahan siya. Sa harap ng lahat, pinaparusahan ang Palace Master Bai, talagang galit ako. Nang nabanggit si Daryl, hindi. May tago ni Su Shengfei ang kanyang pagkamuhi. Oo, huli siyang napunta sa Baima upang talakayin kung paano makitungo kay Daryl. Kabanata 3069. Naririnig ito, ang puting kabayo ay napakakapakipakinabang, ngunit pa rin walang magawa ng umiti at sinabi, bayani ni Kyushu. Sa likuran niya, mayroon ding Queen of Pluto na suportahan kami, hindi kami kalaban. Sinabi niya ito, mukhang walang magawa si Baima, ngunit malamig din ang mga mata paghamak. Si Daryl ay isang mainland hero, hindi ako sulit para sa iyo, gusto mo bang lunokan ang damdaming ito? Hindi totoong nakatago, dumating ako sa oras na ito upang talakayin sa White Palace Master kung paano makitungo kay Daryl. Mukhang sabik at taos puso si Su Shengfei nang sinabi niya ito. Haha! Narinig ito, si Baima ay labis na natuwa at mabilis na sinabi, syempre. Hindi ko malunok ang hininga na ito. Dahil sinabi ito, hindi ko alam kung ano ang magagawa ni Su Shen. Sa oras na ito, Baima tuwang-tuwa. Siya at Su Shengfei ay isang kasuklam-suklam na kontrabida, at lahat ay hindi nasisiyahan kay Daryl sa sandaling ito. Sa sandaling ito, pagkatapos ng ilang mga salita, tumama ito. Sa oras na ito, si Su Shengfei ay daing at dahan-daang sinabi, si Daryl ay malakas, at mayroong isang reyna na sumusuporta sa kanya. Sa oras na ito, siya pa rin ang pinuno-pinuno ng Black Cloud City. Kung direktang gagawin natin ito, hindi namin mapagsamantalahan. Walang dahilan. Oo, hindi madaling pakitungo sa kanya. Sumunod si White Horse. Sa oras na ito, nais ng White Horse na sabihin kay Su Shengfei na lihim niyang inihayag ang mapa ng depensa ng itim na ulap kay Hari. Ngunit, pagkatapos ng isa pang pag-iisip, pinigil pa rin niya. Pagkatapos ng lahat, siya at Su Shengfei ay hindi masyadong pamilyar sa bawat isa. Opo, silang dalawa ay nag-isipan sandali, at biglang may naisip si Baima, hindi may tago ang kataksilan, at sinabi kay Su Shengfei, narinig kong palaging hinahangaan ni Su Shen, Tia Jackson ng Yuyao Pavilion. Aba, magsimula tayo dito. Siya, panipi, natigilan si Su Shengfei, at sinabi sa isang nalulumbay na tinig, Paul. Master Bai ay tama, hinahangaan ko si Ye Jackson, ngunit siya ay patungo kay Daryl. Paano ka magsisimula sa kanya? Si Shengfei ay may sakit sa ulo kapag naiisip niya si Ye Jackson. Ipinahayag ko ang aking paghanga kay Ye Jackson ng higit sa isang beses. Ngunit si Ye Jackson ay hindi kailanman maligamgam, at ang hindi kinaya ni Su Shengfei ay ang pagtulong ni Ye Jackson kay Daryl. Hehe. Pagkakita ng kanyang ekspresyon, bahagyang ngumiti si Baima, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang tinig. Tiyak na dahil sa malapit na ugnayan ni Ye Jackson at Daryl na may pagkakataon tayong samantalahin ito at hintayin kaming tahimik na pumunta sa silid. Ano? Nagulat si Su Shengfei, Paul Master Bai, ano ang gagawin mo? Huwag kang kabahan. Si Baima ay mukhang kalmado, ngumiti at umaliw, si Ye Jackson ang iyong syota. Paano ako magkakaroon ng isang matako na puso? Ibig kong sabihin. Oo, sabihin natin, na si Ye Jackson ay nahimite, kinuha mo ang pagkakataong kunin ang kanyang pagiging inosente, at pagkatapos ay tahimik naming pinasok si Ye Jackson sa silid ni Daryl, at pagkatapos ay kinuha ang pagkakataon na suruan si Daryl. Panipi. Sa oras na iyon, hindi makikipagtalo si Daryl sa isa't isa, at walang makakatulong sa kanya muli. Ganitong paraan, hindi mo lamang nasisiyahan ang kagandahang banayad. Ngunit upang makitungo sa hangin sa bundok, hindi mo gagawin ang pareho. Natapos ang huling pangungusap, ang White Horse hitsura ng pagmamataas. Tumawag ka. Narinig ito, hindi napigilan ni Su Shengfei na sampelan ang kanyang mga hita. Paulit-ulit na hinahangaan, ang Hallmaster Bai ay hindi nahiya sa kanyang maingat na pag-iisip, mahusay ang ideyang ito, mahusay. Hahaha. Tulad ng sinabi nila, nagkatinginan ang dalawa at nagtawanan. Sa susunod na segundo, tinalakay ng dalawa ang mga detalye, at sinamantala ang kadiliman upang hawakan ang silid kung saan nagpapahinga si Ye Jackson.
Hindi nagtagal nang marating niya ang pintuan ng silid ni Ye Jixen, nakita niya na ang ilaw sa loob ay nakapatay na, at halata na mahinga na si Ye Jixen. Nang walang pag-aalangan, kumuha si Baima ng isang bag ng mga tagahanga mula sa kanyang katawan at hinaipan ito sa butas ng pintuan. Sino? Bagaman maliit ang paggalaw, si Ye Jixen ang pinuno ng Yuyao Pavilion at napakamapagbantay. Bigla siyang nagising at hindi mapigil ang bigkas ng isang malambing na boses. Kabanata 3070. Fuck! Narinig ang pagagalitin, biglang nagpanik si Su Shengfei sa tabi niya, at medyo hindi rin mapakali si Bai Maria. Naagat pa rin si Ye Jixen ng ang liit ng kanyang galaw. Gayunman, mabilis na kumalma si Baima, at mabilis na kinurot ang kanyang ilong. Ginaya ang tinig ni Daryl. Ahem. Huwag kang panik kay Ye Jixen. Nagpatrolya ako, dumadaan lang dito. Medyo namamaos ang boses, ngunit mayroon ding 7. 8 puntos ang magkatulad. Nang makita na ang puting kabayo ay mabilis na nag-react, si Su Shengfei ay labis na namangha at hindi mapigil ang bigyan ng hinlalaki ng palihim. Daryl! Sumimangot si Ye Jixen nang marinig niya ang boses sa labas ng pintuan. Nang walang alinlangan, huli na't nagpapatrolya pa rin si Daryl para sa kaligtasan ng Black Cloud City. Nakakahiya talaga sa kanya. Sa pag-iisip tungkol dito, marahang sinabi ni Ye Jixen, salamat. Tulad sinabi niya, biglang naramdaman ni Ye Jixen na may isang bagay na mali, tanging ang kanyang buong ulo ay nahihilo, at halos hindi siya makaupo. Ano ang problema? Mabuti lang ako ngayon, ngunit bakit biglang naging mahina? Ako, sa sandaling ito, hindi alam ni Ye Jixen na ang taong nasa labas ng pintuan ay hindi naman si Daryl, at siya mismo, na hindi namamalayan, ay lumanghap ng fan. Pulbos. Puff. Makalipas ang 2 segundo, naramdaman lamang ni Ye Jixen na umiikot ang langit, at sa wakas ay hindi niya ito matiis at nahimatay. Haha! Narinig ang paggalaw sa silid, nagpakita si Baima ng bahagyang ngiti at sinabi kay Su Shengfei, tapos ka na, ang natitira ay nasa sa iyo. Haha! Maaari lang akong maging mga kagandahan sa tulong ng White Palace. Master ngayon. Si Su Shengfei ay nasa sabik din, nakangiti at nagpapasalamat, tulad ng isang pabor, hindi ko maglakas loob na kalimutan si Su Shengfei. Panipi, sa kanyang puso, tulad ng isang kasuklam-suklam na pag-uugali ay hindi nadama na pahiya sa lahat, ngunit ipinagmamalaki niya ito. Kasabay nito, sa puso ni Su Shengfei, naging malapit ang relasyon kay Baima. Hehe, simula ngayon, ikaw at ako ay magkakapatid na nagbabahagi ng pagkapagod at aba, huwag masyadong magalang. Nakangiting sabi ni Baima. Tumango si Su Shengfei, saka itinulak ang pinto ng walang pasensya. Kasabay nito, binabantayan ng puting kabayo ang mga anino sa labas, na binabantayan si Su Shengfei. Gudong. Pagkapasok sa silid at makita ang eksena sa silid, hindi mapigilan ni Su Shengfei na huminga, at natigilan ang buong tao. Nakita kong si Ye Jixen ay nasa isang puting damit, walang malay sa kama. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mahigpit. Ye Jixen. Hindi nagtagal, dahan-daang pumasok si Su Shengfei, dahan-daang lumakad, at sinabi sa sarili sa comatose na Ye Jixen, huwag mo akong sisihin, gustong-gusto kita. Gaano karaming beses na ipinakita ko ang aking katapatan sa iyo, ngunit hindi mo ito tinanggap. Hindi makapaghintay si Su Shengfei na maglakad pa. Makalipas ang ilang segundo, may namumulang tunog sa buong silid. Matapos ang ilang pag-ulan, Su Shengfei nagsuot ng kanyang damit, at ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Sa oras na ito, si Ye Jixen ay nasa koma pa rin, at hindi niya alam na siya ay nadumihan. Tumawag ka. Huminga ng malalim si Su Shengfei, maingat na hinahangaan si Ye Jixen, at sinabi na ang hipag ni Daryl ay napakaganda. Lalo na ngayon lang, sobrang hindi malilimutan ang pakiramdam. Gayunpaman, hindi nakalimutan ni Su Shengfei ang negosyo, at mabilis na nakabawi, inilagay sa isang mahabang palda si Ye Jixen, pagkatapos ay niyakap siya at lumabas ng pinto. Hehe. Pagkakita ni Su Shengfei na pinipigilan ang puso ni Ye Ji, at ang puting kabayo sa labas ng hangin, ay hindi mapigil ang ngumiti, binabati kita ng ulo ni Su Shengfei para makuha ang nais niya. Salamat sa Whitehall Master. Nakangiting sabi ni Su Shengfei, nang walang pag-uusap, dalhin natin si Ye Jixen sa silid ni Daryl. Panipi, huwag kang mag-alala. Maraming salamat po, mga ka-master. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.